Noong 1979, ang 15 taong gulang na si Kian Jaeyu ay hindi inaasahang nakapasa sa isang prestihiyosong high school. Imbes na magdiwang sa bahay, agad siyang tumakbo para ibalita ang magandang balita sa kanyang kapitbahay na si Xiao Han sa basketball court. Nawala ng gana si Jaeyu nang malaman niyang alam na pala ng lahat ang balita sa kanya. Sinabi ng kanyang ampon na kapatid na si Mao To na mas malakas pa sa radyo ang boses ng nanay niyang kumalat na sa buong Puxi Street. Binati ni Xiao Han ang kanyang maliit na kapatid at inimbitahan siyang maghapunan sa bahay nila mamaya. Sa bahay, nakasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Chen Mo at nalungkot si Jaeyu nang malaman niyang alam na ng lahat ang tungkol sa pagpasa niya sa parehong paaralan ni Xiao Han at hindi siya ang unang nakapagbalita sa kanya. Tahimik ang nanay ni Xiao Han at ang nanay ni Chen Mo at ang nanay lang niya ang ipinagsigawan sa buong mundo ang balita. Inalo ni Chen Mo ang kaibigan niya habang malapit nang matapos ang klase ni Jaeyu. Sa isip niya, ang secret base na ito ay malapit nang maging eksklusibo para lang kay Jaeyu at Xiao Han. Sa sandaling iyon, dumating si Xiao Han kasama si Mao To at sinabi niyang naglakas loob daw itong maglaro at tumaya pa sa laro. Naalala ni Jaeyu na nangako si Mao To na ibibigay niya ang allowance niya kung maglalaro siya. Ayaw ibigay ni Mao To ang kaunti niyang pera na iniwan ng tatay niya. Pinalala ni Jaeyu na umalis ang tatay ni Mao To para magtrabaho at sinabi niya na kumain na lang ito sa kanila. Nag-iwan siya ng isa zero recipe para sa ampon niyang kapatid. Nang dumating ang oras ng hapunan, biglang pumasok si Mao To at Xiao Han sa bahay ni Jaeyu para makikain. Nang marinig niyang gustong gamitin ni Xiao Han ang computer sa bahay ni Mao To, ipinahayag ni Jaeyu na bibili na siya ng sarili niyang computer. Kung ganoon, mas madali na siyang makakapunta sa bahay mo. Sa kwarto, inisip ni Jaeyu ang senaryo na araw-araw na nakaupo si Xiao Han sa kwarto niya. Bigla niyang napansin na mali ang posisyon ng susi sa kanyang journal. Nang makita niyang nawawala ang buhok na ginawa niyang marka, tinanong niya ang nanay niya kung binabasa na naman nito ang kanyang journal. Nang marinig niya ang pagdating ng asawa niya, agad siyang tumakbo para salubungin ito. Bigla niyang naalala na nakalimutan niyang ipagmalaki sa kanyang asawa ang pagpasa ng anak niya sa prestihiyosong eskwelahan. Nagbuntong hininga si Jaeyu dahil alam na ng buong mundo ang balita maliban sa tatay niya. Sa hapunan, nag-toast ang buong pamilya para ipagdiwang ang magandang balita ni Jaeyu. Ang kanyang lola, si Chen Xiue, ay gustong tuparin ang mga hiling ng kanyang apo. Nagbigay si Jaeyu ng 3 hiling. Ang una ay na huwag basahin ang kanyang journal. Ang pangalawa ay natuparin ng nanay niya ang pangako nitong bibili siya ng computer kung makakapasa siya sa pagsusulit. Nagpanggap si Chen Xiue na hindi niya naaalala at pinilit ang anak na gamitin ang computer ni Mao To. Pagdating sa bahay, dinikit ni Xiao Han ang kanyang sirasirang sapatos. Nang marinig niyang dumating ang nanay niya, dali-dali niyang tinago ang sapatos sa kabinet. Naaamoy ni Guan Aiping ang amoy ng pandikit pero sinabi ni Xiao Han na nagdidikit siya ng modelo. Ininit niya ang sabaw para sa nanay niya at pumasok na para mag-aral. Nang makita niyang may mansa ng tinta ang damit ng anak niya, naalala ni Guan Aiping na nanalo si Xiao Han ng fountain pen bilang premyo para sa unang pwesto sa isang debate. Gayunpaman, mas gusto ni Xiao Han na gamitin ang kanyang lumang pen para ibigay ang regalo kay Jaeyu. Kinabukasan, tinupad ni Chen Xiue ang kanyang pangako at dinala ang anak sa mall. Akala ni Jaeyu na bibili na siya ng computer, ngunit bumili muna ang nanay niya ng mga damit. Dahil sanay siyang magtawad sa palengke, binawasan ni Chen Xiue ang presyo hanggang sa 1/4 nito. Nahiya si Jaeyu kaya umupo na lang siya at hinintay matapos ang nanay niya. Pagkatapos mamili, dinala ni Chen Xiue ang anak para kumain ng hamburger. Tinanong ni Jaeyu ang nanay niya kung kailan sila bibili ng computer. Inisip ni Chen Xiue na ang damit at pagkain ay mga premyo na. Kapag nakapasa si Jaeyu sa university, sigurado siyang bibili siya ng computer para sa kanya. Nalungkot si Jaeyu at umuwi na lang at isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Naawa si Chen Xiue sa kanyang apo kaya dinala niya ang mga bata sa parke para mawala ang lungkot ni Jaeyu. Bumili siya ng ice cream para sa mga apo niya. Sa kabilang banda, nakita ni Guan Aiping na patagong dinidikit ni Xiao Han ang kanyang sirasirang sapatos. Tiningnan niya ang petsa ng kanyang sweldo para makabili ng bagong sapatos para sa kanyang anak. Sa katunayan, maagang nawalan ng asawa si Guan Aiping. Kaya sa umaga, nagtatrabaho siya sa wonton shop ng nanay ni Chen Mo at sa gabi naman ay nagtatrabaho siya bilang katulong sa ibang bahay. Sa sandaling iyon, dumating ang nanay ni Chen Mo, si Song Bei, para ibigay ang sweldo ni Guan Aiping. Kasabay nito, ibinigay niya ang bagong sapatos na kinuha ni Jaeyu sa katabing tindahan para kay Xiao Han. Pagdating sa secret base, nakita ni Jaeyu ang regalo ni Mao To. Ito ay isang journal na nakabalat na parang aklat para malito ang nanay niyang mahilig magbasa ng journal. Dumating si Xiao Han para bigyan si Jaeyu ng bagong fountain pen. Nang makita niya ang gintong nibi, hindi niya ito tinanggap. Pero sinabi ni Xiao Han na basta't gusto ni Jaeyu, sulit ibigay kahit gaano pa ito kamahal. Naalala niya ang panahon na lumaki sila ng magkasama. Nagdesisyon si Jaeyu na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Kuya Xiao Han, alam mo ba kung bakit ako nagsikap na makapasok sa prestihiyosong eskwelahan? Jaeyu, alam kong nagsikap ka sa pag-aaral para patunayan na hindi ka magpapahuli sa akin. Akmang magpapaliwanag si Jaeyu nang biglang dumating si Mao To para magbigay ng isa pang regalo. Sa loob ng maliit na magandang kahon ay isang cricket na ikinatakot ni Jaeyu. Matapos mabigo ang kanyang unang plano na magtapat, hindi sumuko si Jaeyu. Habang nagtutupi siya ng mga star para kay Xiao Han, nakikinig siya sa radyo at narinig niya ang kantang iisang salita lang, tahanan. Bigla siyang nakaisip ng ideya. Isusulat niya ang lyrics ng kanta sa 20 gintong star at ang 500 na natitira ay asul. Kinailangan lang buksan ni Xiao Han ang
ang lahat ng gintong star at pagsama-samahin ito para makita ang lyrics ng kantang Iisang Salita Lang, Tahanan. Sa secret base, inihanda ni Jaehyun ang sarili na ibigay ang regalo sa kanya. Biglang narinig niya ang boses ni Maoto, kaya mabilis niyang itinago ang garapon ng star sa drawer. Matalinong hinila ni Chenmo si Maoto palabas. Sinabi ni Jaehyun kay Xiao Han na naglagay siya ng sorpresa sa drawer bilang pasasalamat sa regalo nito. Upang ipagdiwang ang pagpasa ng kanyang anak sa prestihiyosong eskwelahan, inimbitahan ng nanay ni Jaehyun ang kanilang mga kapitbahay na kumain sa isang restaurant. Tinanong ni Jaehyun si Xiao Han kung nakita na niya ang kanyang lucky star. Sa sandaling iyon, dumating ang tatay ni Maoto, si Zhang Qiming, mula sa kanyang business trip. Tuwang-tuwa siyang binati ang kanyang mga kapitbahay at binigyan sila ng alak. Tang-ina, sa wakas, nakapasa na ang tatlong bata sa prestihiyosong eskwelahan. Nang marinig ni Jaehyun ang nanay niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga academic achievement, hinila niya si Chenmo para magpunta sa banyo. Sinamantala ni Chen Xiue ang pagkakataon para basahin ang isang tula na isinulat ng kanyang anak. Naramdaman ni Zhang Qiming na pamilyar ang tono. Napansin ni Maoto na ito ang lyrics ng kantang Iisang Salita Lang, Tahanan. Sa labas, narinig ni Jaehyun ang nangyayari at agad siyang pumasok para pigilan ang nanay niyang magbasa pa. Tinanong ni Chenmo si Maoto kung bakit hawak niya ang garapon ng star ni Jaehyun. Sinabi niya na ibinigay ito sa kanya ni Xiao Han at sinabing regalo ito ni Jaehyun para sa kanilang magkapatid. Naalala ni Jaehyun na nalagay niya pala sa maling drawer ang garapon ng star sa side ni Maoto. Inakala ni Maoto na nawala niya ang cricket niya kaya pinalitan siya ng ampon niyang ate ng garapon para sa cricket. Nang marinig niyang pinupuri siya ng nanay niya dahil sa pagiging malalim niya, naggalit si Jaehyun dahil bukod sa drawer niya, kinalkal din ng nanay niya ang trash can niya. Hinabol siya ni Xiao Han at inalo siya. Sinabi niya na minsan ay hindi nag-iisip si Tita Chen Xiu pero mabait ito. Mula noong bata pa siya, lahat ng sapatos niya ay galing sa tita niya. Itinama ni Jaehyun na mga sapatos na galing sa clearance sale na tinapon na ng tindahan. Tinanggihan nito ni Xiao Han dahil hindi naman laging may sapatos sa clearance sale na bagay sa kanyang sukat. Sinabi niya na tuwing 6 na buwan, bumibili si Tita Xiue ng bagong sapatos para sa kanya. Ginawa lang niyang dahilan ang clearance sale para mapanatili ang pagmamataas ng mag-ina. Sa restaurant, humagulgol si Chen Xiue dahil hindi pa niya nahahanap ang anak niya. Inisip ni Zhang Qiming na malaki na ang mga anak niya. Paniguradong marami silang tinatagong sekreto. Bilang mga magulang, dapat magtanong at huwag nang manghimasok pa sa mga bagay nila. Ibinahagi ni Chen Xiue na pinalampas niya ang pagkabata ni Jaehyun. Noon, nagtatanim sila ng asawa niya sa kanayunan at dahil napakahirap ng buhay, ipinadala nila ang anak sa Shanghai para tumira sa lola nito. Dahil sa hirap ng buhay, isang beses lang sa isang taon nila ito dinadalaw. Dahil dito, unti-unting lumayo si Jaehyun sa kanyang ina. Walang magawa ang nanay niya kundi ang manghimasok para malaman ang tungkol sa kanyang anak. Naniniwala si Songbei na ang ganitong paraan ng pagpapakita ng pag-aalala ni Chen Xiue ay lalo lang magpapalayo kay Jaehyun sa kanya. Pagdating sa bahay, tiningnan ni Xiao Han ang mga star ni Jaehyun. Tulad ng inaasahan, may mga nakasulat sa star. Ito ay isang linya mula sa tulang binasa ni Tita Chen Xiue. Ito rin ang lyrics ng kantang Iisang Salita Lang, Tahanan. Ngayon lang nalaman ni Xiao Han na ang dahilan ni Jaehyun sa pagsisikap na makapasok sa prestihiyosong eskwelahan ay para makasama siya sa pag-aaral. Sa kabilang banda, dinalhan ni Chen Xiue ng mainit na sabaw ang kanyang apo. Sinabi niya na noon, ayaw ng nanay ni Jaehyun na maghirap ang anak sa probinsya, kaya isinantabi nito ang kanyang pagmamataas at nakiusap sa kanyang ina na alagaan ang kanyang apo. Naisip ni Chen Xiue na pwedeng sisihin ni Jaehyun ang nanay niya sa pagbabasa ng journal niya ng patago, pero hindi niya pwedeng sabihin na hindi siya mahal ng nanay niya. Kinabukasan, ibinigay ni Chen Xiue ang pera sa kanyang anak. Gusto niyang tuparin ang kanyang pangako na bumili ng computer para sa pag-aaral ni Jaehyun. Kung ayaw niya, hihingi siya ng tulong kay Xiao Han para bumili ng computer. Tinanong ni Jaehyun ang nanay niya kung saan niya nakuha ang pera. Sinabi ni Chen Xiue na humiram siya sa kanyang nanay. Sinigurado niya na kapag dumating na ang deadline para kumuha ng pera sa bangko, bayaran niya ang principal at interest. Nangako rin siya na hindi na siya papasok sa kwarto ng anak niya nang walang paalam. Pumayag si Jaehyun na patawarin siya at humingi rin siya ng paumanhin sa pagsigaw sa nanay niya sa harap ng maraming tao. Sa wakas, natupad din ang hiling ni Jaehyun. Nagkaroon na siya ng bagong computer. Matapos i-set up, gusto ni Xiao Han na kausapin si Jaehyun ng sarilinan. Nabasa niya ang mga salita sa Lucky Star at tuwang-tuwa siya nang makapasa ito sa prestihiyosong eskwelahan. Ngunit talagang mahalaga ang 3 taon sa high school, kaya gusto niyang mag-focus silang dalawa sa kanilang pag-aaral. Tuwang-tuwang pumayag si Jaehyun at nangako siyang magsisikap para makapasa sa universidad. Akala ni Xiao Han na naintindihan na ni Jaehyun ang ibig niyang sabihin, ngunit inisip ni Jaehyun na nakikipag-date si Xiao Han sa kanya matapos ang 3 taon sa high school. Ay magsisimula ng bagong kinabukasan kasama siya. Bago ang exam para sa paggrupo sa klase, nagdarasal si Jaehyun na makapasa siya at mapunta siya sa special class ni Xiao Han. Bumaba si Xiao Han para sabay silang mag-aral, pero nauna siyang umalis dahil nagbibisikleta siya. Nagdesisyon si Jaehyun na magpaturo kay Chenmo na magbisikleta. Pagpasok niya sa exam room, bigla siyang nasusuka at dali-dali siyang tumakbo sa banyo. Nagkataon, may isang estudyanteng humingi ng tulong kay Jaehyun para bumili ng sanitary pad. Natatakot si Jaehyun na mahuli siya, pero hindi niya kayang iwan ang kaklase niya. Mabilis siyang tumakbo sa convenience store para bumili at hindi niya nakalimutang ibalik ang supli sa kaklase niya. Ngunit nang bumalik siya sa exam room, naalala niyang naiwan niya ang kanyang fountain pen sa lababo. Kaya ginamit na lang niya ang ballpen para matapos ang pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, nagreklamo
nagreklamo si Jaeyu na nawala niya ang pen ni Xiaohan. Sa sandaling iyon, pinilit siya ng isang grupo ng mga lalaki na tulungan silang kunin ang bola. Biglang lumitaw ang babaeng tinulungan ni Jaeyu at ipinagtanggol ang kaklase niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Chenmo at pinasalamatan niya si Jaeyu sa pagliligtas sa kanya mula sa sitwasyong iyon. Sinabi ni Chenmo na nawala ni Jaeyu ang kanyang fountain pen sa lababo dahil sa kanya. Napansin ni Chenmo na kasama niya si Chenmo sa language camp noong nakaraang taon. Tuwang-tuwa si Chenmo na makita muli ang kanyang lumang kaibigan at inanyayahan ang lahat na kumain. Sumakit ang tiyan ni Jaeyu, kaya umuwi muna siya para magpahinga. Hinintay niyang dumating si Chenmo para turuan siyang magbisikleta. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin dumarating si Chenmo. Parang nakalimutan niya ang usapan nila, kaya tumawag lang siya para ipagmalaki ang kanyang mga pinamili pagkatapos mag-ikot kasama si Chenmo. Nalungkot si Jaeyu dahil tila mas bagay si Chenmo sa kanyang bagong kaibigan. Naalala niyang binanggit nila ang isang music album, kaya agad siyang nag-research tungkol sa mga kanta para makasabay sa usapan ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos, pumunta si Jaeyu sa bahay ni Chenmo. Nagkataon na naroon si Chenmo na may dalang cookies para kay Chenmo. Pumasok si Jaeyu sa kwarto at nakita niya ang mga larawan ni Chenmo at Chenmo. Sasabihin sana niya ang tungkol sa music album kahapon, pero binago nila ang usapan sa ibang banda, ang Westlife. Pareho silang magkaideya at bumili pa sila ng keychain na magkapareha. Nang marinig niyang iniimbitahan siya ni Chenmo na pumunta sa bahay niya, nagdesisyon si Chenmo na turuan si Jaeyu na magbisikleta sa lugar ni Chenmo. Medyo naligaw si Jaeyu, kaya nagdahilan siya na may gagawin siya. Alam ni Jaeyu na mahilig si Chenmo mangolekta ng mga larawan ng comic characters, kaya bumili siya ng regalo para sa kanya. Excited siyang puntahan ang matalik na kaibigan niya. Sa sandaling iyon, ipinagmalaki ni Chenmo ang pirma ng kanyang idolo na regalo ni Chenmo. Naisip ni Jaeyu na maliit lang ang regalo niya, kaya itinago na lang niya ito. Pag-uwi, narinig ni Jaeyu na sinaktan si Maoto ng tatay niya, kaya pumunta siya sa bahay nila. Nagreklamo siya na mas malinis pa sa mukha niya ang bulsa niya, kaya humingi siya ng pera sa kanyang ampon na ate. Nang makita niya hindi siya pinansin ni Jaeyu, sinumbatan ni Maoto ang ate niya na kinakalimutan na siya dahil sa bago nitong kaibigan. Narinig niyang nakikipaglaro si Jaeyu kay Chenmo na tinatawag na Miss Universe. May kakaibang personalidad daw siya sa second high school. Mas lalong nalungkot si Jaeyu nang malaman niyang kilala ng lahat si Chenmo. Nakita ni Maoto na naiinis ang ate niya at pumasok siya sa kwarto. Dinalhan niya ito ng mga merienda para suyuin siya. Sinabi niya na dahil maganda at mayaman si Chenmo, minamaliit nito ang ibang tao. Sa kabilang banda, si Jaeyu ay friendly at maganda ang buhok at damit. Kinabukasan, lumabas na ang resulta ng class grouping. Si Jaeyu, Chenmo at Chenmo ay magkakaklase, pero nalungkot siya dahil hindi sila magkasama ni Xiaohan sa special class. Binigyan ni Chenmo si Jaeyu ng pen na binili ng tatay niya sa Hong Kong para bayaran siya. Pinilit niyang tanggapin ito ng kaklase niya para gumaan ang kanyang loob. Sa kabilang banda, pumunta si Maoto sa game store para manood ng mga naglalaro. Dahil may kaunti siyang alam, binigyan siya ng isang tao ng pera para maglaro ng isang round. Gaya ng inaasahan, magaling maglaro si Maoto. Nag-alok ang lalaki na maglaro sila ng game para kumita ng pera. Dahil kailangan ni Maoto ng pera, tuwang-tuwa siyang pumayag. Ngunit hindi niya alam na isa palang basagulero ang lalaki. Pinilit niya ang talo na magbayad ng mas mataas na halaga at ayaw niya ring hayaang umalis si Maoto. Galit na galit ang talo at tumawag siya ng pulis para hulihin ang mga nagsusugal. Nakatakas ang mga basagulero at si Maoto lang ang nahuli at dinala sa first precinct. Sa presinto, tinubos ni Chen Xiue ang ampon niyang anak. Sinabi ni Guan Aiping na naglasing ang tatay ni Maoto kaya hindi ito makakilos. Tinanong ni Chen Xiue si Maoto kung bakit naglalaro siya ng sugal dahil sa pera. Sa totoo lang, nalungkot si Maoto nang makita niyang nawala ni Jaeyu ang kanyang fountain pen. Kaya gusto niya itong bilhan. Ngunit mahigit 100 RSB ang presyo ng gintong pen, kaya naisipan niyang maghanap pa ng kaunting pera. 3 araw bago magsimula ang klase, nabigyan si Jaeyu ng uniforme ng militar. Nagkataon na katabi niya sa upuan ang kanyang elementary schoolmate na si Wang Bin. Dumating ang class advisor na si Zhuwei para salubungin ang klase. Dahil sa maraming gawain sa 3 araw na military training, kailangan niya ng pansamantalang class president. Nagplano sanang mag-apply si Jaeyu, ngunit naunahan siya ng kaklase niyang si Dongmi. Sa rally, naghihikab si Chenmo habang nakikinig sa walang kwentang talumpati ng kinatawan ng student council. Nang makita niyang sinasaway siya ni Xiaohan, ikinumpara niya ito kay Yu Bukun mula sa pelikulang The Smiling, Proud Wanderer bilang isang huwad na ginoo na nagpapanggap na matuwid. Pagkatapos magtalumpati ni Xiaohan, nagpanggap si Chenmo na sumasakit ang tiyan niya at humingi siya ng pahintulot sa guro na ihatid siya ni Chenmo sa bahay. Si Jaeyu ay naiwan para tingnan ang seryosong mukha ni Xiaohan at makinig sa bawat salita ng kanyang determinasyon. Sa bahay, dahil nababagot si Jaeyu, nag-online siya sa isang instant messaging software. Nag-message sa kanya ang isang user na may nickname na Yang Fan. Nagandahan siya sa nickname ni Jaeyu na Reads, na parehong matatag at hindi madaling baguhin. Nang marinig niyang may kaibigang dumating para hanapin siya, agad na isinara ni Jaeyu ang computer. Dumating si Chenmo at kinwestiyon niya si Jaeyu kung sinabi ba niya kay Ii Zhao ang tungkol sa pagpapanggap niyang sumasakit ang tiyan. Nang narinig ni Chenmo na itinanggi ito ng
ng kanyang matalik na kaibigan, naniwala siya kay Jaeyu. Ngunit naalala ni Chenmo na alam lang ni Jaeyu ang plano niya. Naniniwala si Chenmo na maraming tao sa labas na mukhang mabait pero sa likod ay naninira. Nag-alinlangan si Chenmo dahil alam din ni Iizu na pumunta sila ni Chenmo para bumili ng music album. Nalungkot si Jaeyu nang hindi siya pinaniwalaan ng kanyang matalik na kaibigan. Pag-uwi niya, nakita niya si Maoto na nagpaalam. Sinabi niya na gusto siyang ibenta ng tatay niya sa Shandong, kaya kailangan niyang umalis ng bahay. Pinagsabihan ni Chen Xiue ang anak na agad nakausapin si Zhang Qiming. Ngunit sa pagpupulong ng mga kapitbahay, lahat ay galit na tumingin sa tatay ni Maoto. Ipinaliwanag ni Zhang Qiming na gusto niya lang dalhin ang kanyang anak sa Shandong para magpatingin sa psychiatrist. Ang doktor doon ay nakapagpagaling na ng maraming kabataang adik sa laro at antisocial pa. Narinig ni Maoto na ang mga rehabilitation center ay gumagamit ng electrotherapy na parang pang-aabuso. Sinumbatan niya ang tatay niya na hindi siya nito pinapansin. Noong bata pa siya, sinabi niyang hyperactive siya, pero ngayon naman ay sinabi niyang may sakit siya sa pag-iisip. Tatay, kung may problema talaga ako sa pag-iisip, baka dahil po sa inyo. Pero wala po akong sakit at ayoko pong gawin ang sinabi niyo. Nang makita niyang lumalaban ang anak niya, patuloy na sinampal ni Zhang Qiming si Maoto. Pinigilan ni Xiao Han si Zhang Qiming para makaalis si Jaeyu, kasama si Maoto. Tinuring niyang tunay na kapatid si Maoto, kaya hindi niya hinayaang saktan siya ng kahit sino. Pinagsabihan ni Guan Aiping si Zhang Qiming na hindi siya nagiging ama. Hindi sapat ang pagbibigay ng pera para sa pagmamahal sa anak. Mula pagkabata, wala nang nanay si Maoto. Palaging abala ang tatay niya at kung masaya lang siya, yayakapin niya siya. Pag malungkot naman, sinasaktan niya siya. Naalala niya ang kanyang asawa na maagang pumanaw at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makita ang anak na lumaki. Pagkatapos, inabol niya si Maoto sa game store. Pinilit ni Jaeyu ang kapatid na umuwi. Inalis niya ang plug sa saksakan kaya nagalit ang mga basagulero. Binigyan siya nito ng 3 segundo para mawala sa harap niya. Imbes na tumakas, sinira ni Jaeyu ang bote ng soft drink ng basagulero. Sinabi rin niya sa may-ari ng tindahan na tumawag ng pulis at i-report ang mga taong dumukot sa kanyang kapatid. Humingi ng paumanhin si Maoto sa lahat at hinila niya ang ate niya para umalis. Habang naglalakad, pinagsabihan ni Jaeyu ang ampun niyang kapatid na huwag makikipagkaibigan sa lalaking may kulay na buhok. Sinabi ni Maoto na may bago na ring mga kaibigan si Jaeyu at Xiao Han. Nang pumasok sila sa high school, hindi na sila nagpupunta sa secret base. Hindi naman siya magaling mag-aral at hindi rin siya nakapasok sa prestihiyosong eskwelahan. Isa lang siyang bata na walang nagmamahal. Jaeyu, kapag nakikipaglaro ako sa lalaking may kulay na buhok, doon ko lang nararamdaman na may silbi ako. Pinagsabihan ni Jaeyu ang kapatid niya na huwag maging ganoon dahil maraming tao ang nagmamahal sa kanya. Si Zhang Qiming, tulad ng nanay niya, ay mahal na mahal ang kanyang anak kahit na medyo ang pamamaraan. Pinuri ni Maoto ang ate niya at sinabi niyang ang pagbasag nito sa bote ng soft drink ay sobrang astig. Kailangan niyang umuwi kaagad para ikwento ito kay Xiao Han. Anak, hinintay kita. Nalungkot si Zhang Qiming dahil hindi niya napigilan ang galit niya at nasampal niya ang anak. Nagpasalamat si Maoto sa pag-aalala ng lahat at umuwi siya kasama ang kanyang tatay. Kaya, natapos ng maayos ang gabi. Sa kabilang banda, pumasok ang nanay ni Chenmo na si Fang Fang sa kwarto para suyuin ang anak. Naniniwala siya na nagalit ang tatay ni Chenmo dahil nag-aalala ito sa kanya nang nalaman niyang lumiban siya sa klase. Itinama ni Chenmo na absent lang siya sa nakakabagot na rally. Narinig ni Fang Fang mula sa class advisor na si Ihizu na ang buong paaralan ay nanatili. Ngunit si Chenmo at isa pang lalaki ang umalis. Nahuli ni Ihizu ang lalaki sa internet cafe, kaya nalaman niya ang tungkol sa pagpapanggap ni Chenmo na masakit ang tiyan. Nagpanggap si Chenmo na sumasakit ang tiyan niya at pinuntahan si Jaeyu na nagpa-practice magbisikleta. Humingi ng paumanhin si Chenmo sa maling akala niya sa kanyang matalik na kaibigan. Naiinis si Jaeyu at sinabing hindi na niya kailangan ang paumanhin ni Chenmo. Nang makita niyang umiiyak ang kanyang matalik na kaibigan, nagsisisi si Chenmo na hindi siya naging matatag at naniwala kay Jaeyu. Naglaro pa siya kasama si Chenmo. Napangako niya na tuturuan niya ang matalik na kaibigan niya na magbisikleta. Chenmo, itinuring kita na pinakamabuting kaibigan ko. Jaeyu, ikaw din ang pinakamahalagang kaibigan sa buhay ko. Nag-away ang dalawang matalik na magkaibigan at nagyakapan sila habang umiiyak. Sa unang araw ng klase, si Jaeyu at Chenmo ay magkatabi sa upuan. Nag-drawing siya ng isang taong nakaluhod sa lupa para humingi ng tawad sa kanyang kaklase. Bilang kabayaran, hinalugog niya ang mga gamit ng janitor at sa wakas ay nahanap niya ang lucky pen ni Jaeyu. Pagkatapos ng klase, umulan. Pinahiram ni Jaeyu si Chenmo ng payong dahil maaga silang natapos sa klase. Inimbitahan ni Chenmo ang dalawang kaibigan na pumunta sa bahay niya. Nang makita niyang pumayag si Jaeyu, tuwang-tuwa si Chenmo dahil nagsisimula na ang kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, pinuntahan ni Chenmo ang dalawa para sabay-sabay silang pumasok sa eskwelahan pero hinintay pa rin ni Jaeyu si Xiao Han. Narinig niya na kailangan nitong magmadali para makarating sa flag raising ceremony. Sinabi ni Chenmo na huwag siyang pilitin ni Jaeyu dahil ayaw ng matatalinong estudyante na sumama sa mga estudyante sa regular na klase. Naalala ni Xiao Han na mayroon ng masamang impresyon si Chenmo sa kanya. Pinagsabihan niya si Jaeyu na mag-ingat sa pakikipagkaibigan at huwag makisama sa masamang impluensya. Gusto ni Chenmo na dumaan sa maliit na daanan para hindi niya makasama ang huwad na Ginoo. Sa tanghalian, tumakbo si Jaeyu para hanapin si Xiao Han. Nagtanong si Chenmo kung bakit ang lapit ni Jaeyu sa huwad na Ginoo. Sinabi ni Chenmo na ang tatay ni Xiao Han ay namatay habang nagliligtas sa isang nasusunog na pabrika. Kailangan ng nanay niya na magtrabaho ng 2 beses para mabuhay. Kaya madalas kumakain si Xiao Han sa
bahay ni Jaeyu. Matapos ang midterm exam, pinuri ng guro ang class president dahil sa kanyang pinakamataas na marka. Sa kabilang banda, pinuna niya ang mga estudyanteng nakakuha ng 25 puntos, ngunit hindi niya binanggit ang mga pangalan nila para hindi sila mapahiya. Gayunpaman, kailangan niyang sabihin sa estudyanteng si Guji na magaling lang siya sa math at hindi niya pinapansin ang ibang subjects. Naalala niya na pinili ni Iizu na hindi maging class advisor sa special class dahil kay Guji. Pinagsabihan niya ang mga estudyante na ayusin ang kanilang pag-aaral para maging karapat-dapat sila sa pagsisikap ng guro. Sa break, tinanong ni Chenmo si Guji kung anong nakuha niyang punto sa exam para sa class grouping. Nang marinig niyang nakakuha siya ng 33 punto sa literature, sinalubong siya ni Chenmo sa grupo ng mga taong kulang sa punto sa exam. Gayunpaman, nakakuha si Guji ng perpektong marka sa math. Na ikinagulat ng lahat dahil napakahirap ng math exam, maging ang matalinong si Xiao Han ay nakakuha lang ng mahigit 80 puntos. Ngayon ay naintindihan na nila kung bakit pinili ni Iizu, ang kilalang math teacher, na maging class advisor sa isang regular na klase. Sa special class, inimbitahan ng kaklaseng si Zhao Dingding si Xiao Han na sumali sa math Olympiad team. Sinabi niya na kung mananalo siya ng mataas na parangal, makakapasok siya sa Tsinghua o Jiaotong University. Nang walang exam, ipinakita ni Dingding kay Xiao Han ang isang libro na madalas gamitin ni Iizu. Mayroon itong maraming tanong na tulad ng sa class grouping exam. Narinig niyang ang exam para sa Olympic team ay ginawa rin ni Iizu. Kung kailangan ni Xiao Han, bibili siya ng kopya para sa kanya. Ngunit kailangang pag-isipan ni Xiao Han ang 180 resbi na halaga ng libro. Pag-uwi niya, swelduhan si Guan Aiping, kaya binigyan niya ang anak ng 200 resbi para sa mga gamit sa pag-aaral. Inisip ni Xiao Han ang advanced math book, ngunit naawa siya sa nanay niya na naglalaba ng damit gamit ang kamay. Ibinigay niya ang pera sa nanay niya at sinabing gamitin niya ito para ipaayos ang washing machine. Tinanong ni Guan Aiping ang anak kung pwede siyang pumunta sa bahay ng amo niya ngayong weekend. Narinig ng mga ito na nakapasok si Xiao Han sa prestihiyosong eskwelahan, kaya gusto nilang magpatutor ang kanilang anak sa kanya. Sa sandaling iyon, dinala ni Jaeyu ang mga mansanas para sa mag-inang Xiao Han. Ginawa niya itong pagkakataon na hilingin kay Xiao Han na basahin ang talumpati niya para sa pagiging class president. Ngunit hindi ito binasa ni Xiao Han. Sa halip, pinayuhan niya lang siya na maniwala sa kanyang sarili. Sa bahay, nagre-research si Jaeyu nang mag-message sa kanya ang user na si Yang Fan. Nang marinig niyang nagre-research siya tungkol sa mga talumpati, sinabi ni Yang Fan na marami siyang talumpati, pero sa tingin niya, mas maganda kung magsasalita si Jaeyu mula sa kanyang puso sa halip na ulitin ang sinasabi ng iba. Kung maniniwala siya sa kanyang sarili, paniguradong magagawa niya ito. Sa eleksyon para sa class president, gusto ni Chenmo na makipagtulungan kay Jaeyu para masaya at kaaya-aya ang 3 taon sa high school ng mga kaklase nila. Sa kabilang banda, hindi sinuportahan ni Dongni ang ideya na magsaya at hinikayat niya ang lahat na mag-aral ng mabuti. Nang dumating ang pagkakataon ni Jaeyu, nagsimula na siyang magsalita nang tumunog ang bell at nag-uwian na. Dali-dali niyang binuod ang kanyang talumpati. Siguraduhin italaga ang sarili sa kolektibong klase ng ika-negatibo 6 na baitang. Batay sa mga resulta ng pagboto, nangunguna si Chenmo sa bilang ng mga boto. Napakababa ng bilang ng mga boto ni Ken Jaeyu. Hindi man lang nakapasok sa top 7 ng mga opisyal ng klase. Nakita ni Xiao Han at Chenmo na kailangang manatili para sa pulong ng mga opisyal ng klase. Humingi ng paalam si Ken Jaeyu na mauna nang umuwi. Pagkatapos ng pulong, ibinigay ni Chenmo ang posisyon ng leader ng klase kay Dongmi. Nang marinig si Chenmo na nag-aalala para kay Ken Jaeyu, naniniwala si Xiao Han na hindi madaling maapektuhan si Ken Jaeyu, maliban sa mga bagay na may kaugnayan sa isang tao. Alam niyang nadulas ang dila niya, naglakas loob lamang si Xiao Han na ibunyag pa na ang taong iyon ay isang henyo na hindi malapit sa mga babae. Lihim na hinulaan ni Chenmo na gusto ni Ken Jaeyu si Gujay, ang henyo sa matematika sa parehong klase. Pagkatapos ng klase, pumunta si Xiao Han sa trabaho ng kanyang ina upang magturo sa anak ng may-ari ng bahay, si Manfman. Narinig niya na gusto ng bata na uminom ng tubig, kaya dali-daling dinala ni Ginang Bin ang isang baso ng orange juice. Gayunpaman, si Manfman ay humingi ng Coca-Cola, ngunit nais ng kanyang ama na uminom siya ng orange juice. Tahimik lamang na nanood si Xiao Han, nahihirapan at malungkot ang kanyang ina sa pamilya ng iba. Ngunit si Manfman ay bumulong sa kanya na ang anak ng may-ari ay hindi kailangan ng tulong ng isang katulong sa pagtuturo. Sa kabilang banda, ang ina ni Chenmo ay pinuri ang kanyang anak na babae para sa pagkakaroon ng pinakamataas na bilang ng mga boto sa halalan. Ang kanyang ama, si Chen Pengyu, ay naghinala na ang kanyang anak na babae ay nagbigay ng mga benepisyo upang akitin ang kanyang mga kaibigan. Dahil paano maging karapat-dapat na maging class president ang isang estudyante na bumagsak sa 2 asignatura sa entrance exam. Binatikos ni Chen Pengyu ang bag ng kanyang anak na babae na puno ng kung ano-anong nakadikit. Nabitawan niya nang hindi sinasadya ang 25 points na pagsusulit ni Chenmo at napansin niyang ginaya ng kanyang anak na babae ang sulat kamay niya para pirmahan ang pinakamababang marka sa klase. Nang marinig ang kanyang asawa na pinagtatanggol ang kanilang anak, sinisi niya ang asawa sa pagiging masama ng kanilang anak. Nagalit si Chenmo, sinasabi na hindi niya kailangan ang isang ama na hindi kailanman nasiyahan sa kanila ng kanyang ina. Nawala ng kontrol si Chen Pengyu at aksidenteng nasaktan ang kanyang anak na babae. Sa daan pa uwi, hindi sinasadya na nakita ni Xiao Han si Chenmo. Nakita niya na gabi na at pinayuhan niya si Chenmo na umuwi na.
Nang marinig ang boses ng kanyang ina na tumatawag, dali-daling sumakay si Chenmo sa sasakyan at sinabi kay Xiao Han na bilisan ang pagmamaneho. Sa kalagitnaan ng daan, dumaan si Xiao Han sa isang lubak na naging dahilan upang yumakap si Chenmo sa kanyang likod. Nag-open up siya at sinabi na hinahangaan niya ang ama ni Xiao Han na yumao na kaya't nanatili siyang perpekto sa paningin ng kanyang mga anak. Hindi katulad ng kanyang ama na isang tyrant na gustong kontrolin ang lahat. Sinisi ni Xiao Han si Chenmo sa kanyang walang ingat na mga salita. Sa kabila ng pagiging ganito ng kanyang ama, nais pa rin niya na buhay pa siya. Nagkwento si Chenmo na noong 6 na taong gulang siya, dinala siya ng kanyang ama sa isang museum. Matapos ipaliwanag ang bawat fossil ng dinosaur, sinimulan niyang subukan ang kaalaman ng kanyang anak na babae. Nang makita niyang walang naalala si Chenmo, sinigawan niya ito na bobo sa harap ng maraming tao. Sinabi niya na hindi karapat-dapat si Chenmo na maging anak niya at umalis. Naiwan siyang mag-isa sa museum para hintayin ang kanyang ina na sunduin siya. Hinimok ni Xiao Han si Chenmo na umuwi na dahil talagang strikto ang kanyang ama. Pagdating sa harap ng residential area, sinabi ni Chenmo kay Xiao Han na mahal siya ng kanyang ama. Umiti si Xiao Han at hinimok si Chenmo na umuwi na at makipag-ayos sa kanyang ama. Kinabukasan sa klase, sinabihan ni Jaeyu si Chenmo na huwag nang umalis sa bahay. Noong nakaraang gabi, hindi makita ng ina ni Chenmo ang kanyang anak na babae at umiyak siya sa parke. Pumasok si Guro Chao sa klase at inanunsyo na ang class vice president para sa mga aktibidad ay may myocarditis at magpapaalam muna sa klase. Ayon sa resulta ng nakaraang botohan, si Jaeyu ang papalit sa kanya bilang pansamantalang class vice president. Sa recess, nagreklamo ang grupo ng mga kaibigan dahil sa kanilang mga magulang na sabik na nagsasanay para sa Cameron Family of the Year Award. Narinig nila na ang pamilya ni Xiao Han ay magsasama-sama sa pamilya ni Mao To. Sa dress rehearsal, sabik na nag-costume ang lahat at naghanda para sa kanilang performance. Dahil ayaw dumalo ng kanyang asawa, napilitan si Ginang Fang na mag-perform kasama ang kanyang anak na babae. Nang makita nila si Chenmo na nakasuot ng damit sa unang pagkakataon, namangha ang lahat at pinuri siya. Si Xiao Han ay natulala at walang masabi. Nagpakitang gila si Chenmo sa pagtugtog ng zither para sa pagkanta ng kanyang ina. Hindi pa rin maalis ni Xiao Han ang kanyang mga mata kay Chenmo at tahimik siyang nakatayo at nanonood. Pagkatapos ng performance, inimbitahan ni Chenmo sina Jaeyu at Xiao Han na pumunta sa kanilang bahay kinabukasan upang manood ng National Day Parade. Gusto rin ni Mao To na sumama at hinilan niya ang kanyang ate upang panoorin ang kanilang ama na kumakanta ng opera. Kinabukasan, lihim na hiniram ni Jaeyu ang lipstick ng kanyang ina upang maghanda para pumunta sa bahay ni Chenmo kasama si Xiao Han. Ngunit dahil sa bigla ang tawag ng kanyang ina, nabali ang lipstick. Sa kabilang banda, namili din si Xiao Han ng maingat na damit para sa pagpunta sa bahay ni Chenmo. Nang dumating si Jaeyu, sinabi ni Carmen sa kanyang matalik na kaibigan na palitan si Wang Bin upang makipag-partner sa kanya sa paglalaro ng card. Ngunit hindi rin mailigtas ni Jaeyu si Carmen mula sa kahoots ni Xiao Han at Chenmo. Nang marinig ang reklamo ni Carmen, mabilis na naisip ni Chenmo na papuntahin si Wuji para makipag-partner kay Jaeyu. Sa kanilang pagkabigla, sunod-sunod na nanalo si Wuji sa kanyang unang pagkakataon na maglaro. Bilang resulta, lubusang natalo si Xiao Han at iginuhit siya ng isang malaking pagong sa mukha. Naramdaman ni Chenmo na kulang pa ang pagong at gusto niyang magdagdag pa. Naghabulan ang grupo ng mga kaibigan kay Xiao Han at nag-record ng mga di malilimutang sandali ng kanilang kabataan. Nang umuwi siya, inanyayahan siya ni Mao To na manood ng pelikula dahil nakahiram siya ng cassette tape mula kay Wang Bin. Narinig niya kay Wang Bin na mayroon pang sorpresa. Sa kalagitnaan ng pelikula, biglang lumipat ang screen sa isang mainit na eksena. Ayaw ni Xiao Han na makita ito ng kanyang kapatid, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen. Itinulak ni Mao To ang kamay ni Xiao Han at sinabing ilang segundo lang itong patalastas. Nang marinig nila ang boses ng kanilang mga magulang, dali-daling pinatay ng magkapatid ang ihi at tumakas habang yakap ang cassette tape. Akala ni Zhang Qiming na wala ang mga bata sa bahay, kaya hinimok niya si Ginang Guan Aiping na bigyan siya ng isang konkretong pangako. Mas maaga nilang malalaman ang petsa, mas maaga siyang magkakaroon ng karapatan na alagaan si Ginang Guan Aiping. Nagulat si Xiao Han at Mao To nang malaman nila ang tungkol sa kanilang relasyon. Bihirang magkaroon ng day off si Ginang Guan Aiping at nagkataon na wala ang mga bata sa bahay. Dinala ni Zhang Qiming si Ginang Guan Aiping upang bumili ng ilang bagong damit. Pagkaalis nila, dumating si Qian Jaeyu para hanapin si Xiao Han. Bilang class vice president, mayroon siyang application form para sa scholarship para sa mga nangangailangan. Natatakot siya na dahil bagong aral pa lang ang kanilang mga kaklase, hindi nila alam ang sitwasyon sa pamilya ni Xiao Han, kaya nagdala siya ng isang form para sa kanya. Nang marinig si Xiao Han na tumatanggi, naisip ni Mao To na may mag-aalaga na sa kanila ng kanyang ina. Ngunit sinabi ni Xiao Han na hindi niya kailangan ng pag-aalaga o pagkaawa mula sa iba. Dahil sa galit ni Xiao Han, nag-alangan na humingi ng tawad si Qian Jaeyu at umalis. Upang humingi ng tawad kay Qian Jaeyu, nagalit si Xiao Han sa kanyang sarili dahil sa pagiging mainit ang ulo. Mayroon siyang ilang problema, ngunit kaya niya itong lutasin mag-isa. Pag-uwi, dinala ni Ginang Guan Aiping ang isang pares ng bagong sapatos para sa kanyang anak. Sa takot na baka nahihiya si Xiao Han, nagdahilan si Zhang Qiming.
na ito ay mga kagamitan para sa Best Family of the Year performance. Tumanggi si Xiao Han na tanggapin ang sapatos at ayon niyang sumali sa paligsahan. Nang makita ang kakaibang ugali ni Xiao Han, tinanong ni Zhang Qiming si Mao To. Sinabi ni Mao To na alam na ni Xiao Han ang relasyon nila at hindi siya sumasang-ayon. Sa kwarto, nangako si Xiao Han sa kanyang ina na bibigyan niya siya ng magandang buhay. Hindi niya kailangan ng sinuman na mag-alaga sa kanilang mag-ina. Naintindihan ni Ginang Guan Aiping ang ibig sabihin ng kanyang anak at tumango siya bilang pagsang-ayon. Kinabukasan, ibinalik ni Ginang Guan Aiping kay Zhang Qiming ang mga gamit. Alam niya na napakabait niya sa kanilang mag-ina, ngunit hindi niya kayang lampasan ang hadlang sa kanyang puso, na walang iba kundi ang ama at anak ni Xiao Han. Sa huli, ang performance ng mag-asawang si Ginang Tunga ang nanalo ng Best Family of the Year Award. Tuwang-tuwa si Ginang Tunga at inakala niyang mananalo sila ng international trip. Sa pagkabigla nila, ang premyo ay isang one-day tour sa 3 iba't ibang komunidad. Sa physical education exam, si Chen Mo ang nanguna sa endurance run, tumakbo siya upang i-cheer up ang kanyang dalawang matalik na kaibigan, at sa wakas ay naipasa nila ang subject. Umupo sila para magpahinga habang pinapanood ang mga gwapong lalaki na naglalaro ng basketball. Hindi sinasadya na gumulong ang bola sa paanan ni Chen Mo. Hiniling ni Xiao Han sa kanya na ibigay ang bola, ngunit itinapon ito ni Chen Mo sa ibang lugar upang tuksuhin siya. Naghintay si Wei Junzi dalawa sa labas ng school gate. Humingi ng tulong si Mao To kay Jayayu. Napabuntong hininga si Guro Xiang dahil laging dumadalo si Jayayu sa meeting para kay Mao To. Ipinaliwanag niya na madalas mag-business trip ang ama ni Mao To at kakalipad lang nito sa Shanghai kaninang umaga. Binalaan ni Guro Xiang na kung magpapatuloy si Mao To sa pandaraya, tiyak na siya ay mapapatalsik. Sa kabilang banda, nakatanggap si Xiao Han ng bagong washing machine. Nang makita niyang si Zhang Qiming ang bumili, agad niya itong ibinalik. Sinabi ng nagde-deliver na pinunit na ni Zhang Qiming ang lahat ng label, kaya hindi na ito maibalik. Hiniling nila kay Xiao Han na tanggapin ang delivery upang matapos na nila ang kanilang trabaho. Nang umuwi ang kanyang ina, sinabi ni Xiao Han na nagpadala si Zhang Qiming ng bagong washing machine, ngunit hahanap siya ng paraan upang ibalik ito at bumili ng sarili niyang isa. Lumalabas na isinantabi ni Xiao Han ang kanyang pagmamataas at nag-apply para sa financial assistance para sa mahihirap na mag-aaral. Samantala, umuwi si Mao To at nakita niya ang kanyang ama na nagsusuka sa lahat ng dako at lasing. Galit siya sa kanyang sarili dahil nagtrabaho siya ng husto para sa pera. Ngunit walang sinuman ang nagpapahalaga sa kanya, lalo na si Yang Min na tumakas sa Japan at hindi karapat-dapat na maging ina ni Mao To. Matapos tulungan ang kanyang ama na matulog sa sofa, lihim na binuksan ni Mao To ang lumang larawan ng kanyang ina. May mga sandali din ang malikot na batang si Mao To na nag-iisip tungkol sa kanyang ina. Upang suportahan ang inisyatiba ng paaralan na gumawa ng school paper, kinapanayam ni Jayayu ang math genius na si Wuji. Gayunpaman, ang mga bagay na ibinahagi ni Wuji ay higit sa kanyang pag-unawa. Sa klase, natuklasan ni Jayayu na nawawala ang pondo ng klase para sa pagkain. Nang marinig siyang sinisisi ng class president, pinagtanggol siya ni Chen Mo. Naalala niya na maingat na inilagay ni Jayayu ang pera sa kanyang drawer bago ang physical education class. Nakita rin niya si Wang Bin na bumalik sa klase upang kumuha ng sapatos. Ipinaliwanag ni Wang Bin na naiwan niya ang kanyang bagong sapatos, kaya bumalik siya upang palitan ito ng kanyang lumang sapatos. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok sa klase ang homeroom teacher. Nang marinig ang akusasyon ni Chen Mo na may kumuha ng pondo para sa tanghalian, hiniling ng guro sa class president na tawagin si Guro Chow upang lutasin ang problema. Dahil walang umamin, sinabi ng homeroom teacher na inspeksyonin ng mga opisyal ng klase ang bag ng bawat mag-aaral. Hiniling ni Guro Chow sa guro ng klase na bigyan siya ng kaunting oras upang ayusin ang bagay. Sumulat siya sa pisara ng isang sipi mula kay Confucius na nagsasabing ang magkakamag-anak ay nagtatakip sa isa't isa, na ang ibig sabihin ay sa pagitan ng mga mahal sa buhay. Kung ang pagkakamali ay hindi masyadong seryoso, ang pagtatakip sa loob ng ilang mga limitasyon ay maaaring tanggapin. Ngunit kung ang krimen ay seryoso, kailangan mong itaguyod ang katarungan bago ang personal na relasyon. Naintindihan ni Jayayu ang ibig sabihin ng guro, kaya binigyan niya ang kanyang mga kaklase ng pagkakataon na ibalik ang pera sa kanilang lugar. Pinayagan ni Guro Chow ang buong klase na mag-early lunch break, umaasa na pagbalik nila. Ang pera ay nasa drawer na ni Jayayu. Gusto ni Wang Bin na mag-lunch kasama si Jayayu upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Pagkatapos ng lunch break, bumalik si Jayayu sa klase at kinakabahan na inabot ang kanyang kamay sa kanyang drawer. Sa katunayan, bumalik na ang bundle ng pera sa dati nitong lugar. Nagdiwang ang buong klase dahil nagbunga ang kanilang pagpapatawad. Sa kabilang banda, muling tinawag ni Guro Xiang ang magulang ni Mao To. Lumalabas na sa art class, gumuhit si Mao To ng larawan ng pagsusunog ng insenso para kay Guro Xiang. Sinikap ni Zhang Qiming na hilingi na manatili ang kanyang anak sa paaralan, ngunit tumanggi si Guro Xiang na turuan siya. Nang marinig niya ang pagmamaliit ni Guro Xiang sa kinabukasan ni Mao To, na sinabing madali siyang magiging isang palaboy sa kalye, nawala ng kontrol si Zhang Qiming at sunod-sunod na sinipa ang guro's desk. Hindi na siya nagpaliwanag pa at tinawag ang kanyang anak na umuwi na. Nang kausapin ni Zhang Qiming ang kanyang anak, sinabi niya na dating malikot din siya. Ngunit upang patunayan ang kanyang sarili, sinikap niyang kumita ng pera upang maging amo ng mga taong matalino. Naniniwala siya na kung magsisikap si Mao To, magiging matagumpay din siya at hindi magiging palaboy sa kalye. Inamin niya na medyo walang pakialam siya sa pagtuturo sa kanyang anak, ngunit sigurado siyang magbabago siya. Nang makita ni Mao To ang katapatan ng kanyang ama, gusto niyang suklian ito. Nagpasya siyang suportahan ang relasyon ng kanyang ama sa ina ni Xiao Han. Kinabukasan, nakita ni Mao To na nag-donate ang kanyang ama ng mga computer sa paaralan at yumuko upang hilingin na payagan
pinayagan siyang magpatuloy sa pag-aaral. Sa kanyang daan papuntang paaralan, nakita ni Chenmo ang isang grupo ng mga delinquents na nambubuli ng ibang tao. Hindi niya kayang manood lang, kaya lumapit siya upang bigyan sila ng babala. Nang makita si Xiao Han na lumabas, hinimok niya si Chenmo na magpatuloy na sa pagpasok sa klase. Ngunit tumanggi si Chenmo at iginiit na pakawalan ang biktima. Ang pinuno ng mga delinquents ay nagpakita ng paggalang sa kagandahan ni Chenmo, ngunit kinantiyawan niya si Xiao Han. Sinisi ni Chenmo ang lahat sa kanilang kakulangan ng katapatan at pagiging duwag. Ipinaalala ni Xiao Han sa kanila na sila ay mga thugs at ang bunga ng pakikipag-away ay maaaring hindi sila makapag-graduate. Sa halip na maging isang tagapagligtas, mas gusto niyang makapasok sa universidad. Hinamak ni Chenmo si Xiao Han na sinasabing nag-iisip lang siya para sa kanyang sarili. Sinabi ni Chenmo na mas gugustuhin niyang maging isang masamang tao kaysa isang bayani. Kapag kailangan ninyo ng isang bayani, pinapabayaan ninyo ang isang tao na dumugo. Pagkatapos ng ilang patak ng luha, pagkatapos ay lilingon kayo at makakalimutan ninyo ang lahat. Walang sinuman ang nakakaalala na ang mga bayani ay mayroon ding mga asawa at mga anak. Gaano kahirap ang buhay na kinakaharap nila. Sa paaralan, sumali si Xiao Han sa tryouts para sa Math Olympiad team. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam na nakaapekto sa kanyang pagganap sa pagsusulit. Lalo na, ang kahusayan ni Wuji ay lalong nagpahina sa kanyang loob. Nang matapos ang oras, hindi pa rin niya natatapos ang huling tanong. Nang makitang hindi nakapasok si Xiao Han sa Olympiad team, kinopya ni Dingding ang isang reference book para sa kanya upang muling subukan sa susunod na semester. Nang tumanggi si Xiao Han na tanggapin ito, kinuwestiyon niya kung anong silbi ng kanyang pagiging mataas ang moral. Sa kanyang pagdaan sa bulletin board, narinig ni Xiao Han ang kanyang mga kaklase na pinag-uusapan siya. Sinabi nila na bumagsak siya mula sa tuktok. Mabilis na nagmaneho si Xiao Han, naaalala ang awa at paghamak ng mga tao sa paligid niya. Ngunit nakita niyang muli ang mga delinquents kahapon na nambubuli ng iba. Sa kanyang galit, hindi siya nagtiis at tumayo lang. Sa kanyang pagkabigla, ang binubuli ay ang kaklase ni Jiayu, si Liu Jianfeng. Nang makilala ni Jianfeng si Xiao Han, lumaban din siya ng buong lakas. Sa eksaktong sandali na dumaan ang grupo ni Jiayu, itinapon ni Chenmo ang isang bote ng tubig sa ulo ng delinquent. Nang makita niya itong lumapit kay Chenmo, kinuha ni Xiao Han ang isang stick upang protektahan siya. Dumating si Mao Tao sa tamang oras upang tulungan ang kanyang kapatid. Nang makita na tinamaan sa ulo ang kanyang kapatid, hinarangan ni Jiayu si Mao Tao. Sa maikling sandaling ito, nakaramdam si Mao Tao ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nagdala si Wang Bin ng iba pang mga kaibigan upang iligtas ang lahat. Bilang resulta, ang bawat isa ay kinailangang magsulat ng 5,000 word na pagpapaliwanag upang isumite sa homeroom teacher. Nagpasalamat si Jianfeng sa kanyang mga kaibigan, lalo na sa katapangan ni Xiao Han. Sa gitna ng kaguluhan, nakipaglaban si Xiao Han sa 3 tao na nagpasiklab sa apoy ng paglaban sa kanyang loob. Hindi ito tinanggap ni Xiao Han dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam noong panahong iyon at gusto lang niyang ibuhos ang kanyang galit sa ibang tao. Sasabihin niya ang katotohanan sa kanyang ina upang sirain ang kanyang perpektong imahe bilang isang anak. Inisip ni Chenmo na mabuti iyon dahil hindi kailangang maging perpekto si Xiao Han sa lahat ng oras. Sinabi ni Jianfeng na ang kanyang ama ay nasa long-term sick leave at ang kanyang ina ay nagbebenta ng mga itlog sa gate ng stock brokerage firm. Natatakot siyang hamakin siya ng kanyang mga kaklase, kaya ginagamit niya ang pera na ibinigay sa kanya ng kanyang lola upang bumili ng mga nakauna branded na gamit. Nang makita niya ang mga delinquents na nagbebenta ng mga murang gamit, lumapit siya upang bumili. Ngunit dahil marami sila, pinilit nila siyang bilhin ang mga gamit sa orihinal na presyo. Binalaan nila si Jianfeng na kung hindi siya magbabayad, isusumbong nila sa paaralan ang kanyang pagnanakaw. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nagnakaw si Jianfeng ng pondo para sa tanghalian ni Jiayu. Matapos maunawaan ang kanyang pagkakamali, ibinalik niya ang pera sa kanyang kaklase. Dahil wala siyang pera, bumalik ang mga delinquents upang hingin ang pera kay Jianfeng. Nagpasya si Xiao Han na magtatag ng isang grupo upang pumunta sa paaralan ng magkasama upang wala ng mga has na bubuli kay Jianfeng. Mula sa itaas, itinuro ni Jianfeng sa kanyang mga kaibigan ang kanyang bahay. Dahil masyadong maliit, hindi niya sila inimbitahan na pumasok. Humihingi ng tawad si Chenmo kay Xiao Han dahil sa mga masasakit na salita niya sa kanya. Naniniwala siya na ang isang tao ay bayani o isang masamang tao depende sa kanilang desisyon at hindi sa huling resulta. Ano man ang pagbabago ng panahon, ang ama ni Xiao Han ay mananatiling isang dakilang bayani. Ang grupo ng 7 na mga masigasig na kabataan ay sumigaw sa hangin. Inilagay nila ang lahat ng kanilang galit doon upang mapanatili ang kanilang pananampalataya at ang unang panginginig ng kanilang puso. Inimbitahan ng management ng lumang pabrika Sham ang lahat na bumisita sa museum. Ang lahat ay hindi masyadong interesado dahil matapos magtrabaho sa pabrika sa loob ng maraming taon, sila ay naging mga manggagawa na walang trabaho na kailangang mag-adjust at pumasok sa negosyo. Pagpasok nila sa museum, inimbitahan ang mag-ina ni Xiao Han na pumunta sa pinakamahalagang exhibit na siyang mga alaala ng ama ni Xiao Han, isang bayaning manggagawa na sumugod sa apoy upang protektahan ang production line, na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng libu-libong manggagawa. Nang panahong iyon, sinabi ng dating pinuno na anuman ang pagbabago ng panahon, ang ama ni Xiao Han ay mananatiling isang dakilang bayani sa puso ng bawat manggagawa ng pabrika Sham. Upang salubungin ang bagong siglo noong 2000, nagsulat si Mao Tao ng isang sanaysay tungkol sa isang female knight na lumalaban sa mga halimaw. Naalala niya ang nagniningning na mukha ni Jiayu nang protektahan siya nito. Sa kabilang banda,
Samantala, nagsulat din si Jaeyu ng isang artikulo tungkol sa bagong siglo upang mag-apply bilang reporter para sa school magazine. Nakita niya na maraming magagandang ideya ang user na si Yang Fan, kaya humingi siya ng payo. Nagkataon na sinabi ni Yang Fan na isa siyang editor para sa isang magazine. Iminungkahi niya na maaaring magsulat si Jaeyu tungkol sa mga bagay na gusto niyang gawin sa bagong siglo. Pagkatapos ng klase, narinig ni Carmen na ang Disyembre 31, 1979 ay ang katapusan ng mundo. Hinimok niya si Jaeyu na ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Xiao Han upang wala siyang pagsisihan bago sumabog ang mundo. Pagdating sa bahay ni Chenmo, sinuri ni Carmen ang kanyang kapalaran sa kanyang idolo. Kailangan lang niyang idagdag ang bilang ng mga stroke sa kanyang pangalan at sa pangalan ng kanyang idolo at pagkatapos ay suriin ang huling digit ng kabuuang bilang. Masaya si Carmen dahil mayroon siyang hindi pangkaraniwang relasyon sa kanyang idolo. Si Chenmo at ang taong gusto niya ay mga soulmate. Nang tanungin siya ng kanyang dalawang kaibigan kung sino ang taong iyon, dali-dali niyang sinabi ang pangalan ng isang comic book character. Pagdating sa turn ni Jaeyu, ipinakita ng numero na mayroon siyang tadhana, ngunit walang kapalaran sa taong nasa isip niya. Gayunpaman, gusto pa rin ni Jaeyu na makuha ang tadhana. Ibinunyag niya na isinulat na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin at isusumite niya ito para sa school magazine. Nagkataon na nakasalubong niya si Xiao Han sa parke. Ipinagmalaki ni Chenmo na matagumpay niyang natapos ang New Century Challenge na siyang pagnanakaw ng gupit sa buhok ng kanyang ama. Ngunit bilang resulta, hinabol siya ng kanyang ama kaya tumakbo siya palabas. Sinabi ni Xiao Han na kaarawan ng kanyang ina kaya pumunta siya sa palengke upang magluto ng pagkain. Gayunpaman, nakita ni Chenmo ang kalungkutan sa mga mata ni Xiao Han. Hiniling niya kay Chenmo ang kanyang opinyon sa kondisyon na panatilihin niya itong lihim. Matapos marinig ang kwento tungkol sa ama ni Mao To na gusto ang kanyang ina, tinanong siya ni Chenmo kung naniniwala ba siya na walang sinumang lalaki ang karapat-dapat sa kanyang ina. Alam niya na ang ama ni Xiao Han ay isang bayani, ngunit matagal na siyang wala. Marahil sa mga lugar na hindi nakikita ni Xiao Han, ang kanyang ina ay napakalungkot. Pag-uwi, abala si Xiao Han sa pagluluto ng scallion oil noodles. Nang marinig niya ang katok, lumabas siya at nakita niya ang isang sulat na nagsasabi sa kanya ng lihim na recipe para sa perpektong scallion oil noodles mula sa pamilya ni Chenmo. Sa kabilang banda, nakatanggap si Jaeyu ng liham na nagsasabi na ang kanyang kwento ay ipapalabas sa darating na radio program. Tumakbo siya sa kabilang bahay at ibinigay kay Xiao Han ang papel para sa pagtingin sa programa. Nang marinig niya ang tunog ng kumukulong noodles, mabilis niyang isiniksik ang papel sa bulsa ng kanyang jacket na nakasabit sa hanger. Samantala, nanood si Mao To ng isang martial arts cartoon at naisip niya na ang dalawang karakter ay siya at si Jaeyu. Sinabi ni Lee Zhang Kiming na magising na si Mao To at lumabas kasama niya. Naghintay siya na umuwi ang kanyang ina. Nagdala si Xiao Han ng mabangong scallion oil noodles at nagdaos ng isang masayang birthday party para sa kanyang ina. Habang kinakanta niya ang key happy birthday, kumatok si Mao To sa pinto. Ang mag-ama ni Mao To ay pumasok at nagdala ng maraming masasarap na pagkain. Nang makita na naghanda si Xiao Han ng birthday cake para sa kanyang ina, natakot si Lee Zhang Kiming na baka saktan na naman niya ang damdamin ni Xiao Han. Nagdahilan siya na dinadala lang niya ang pagkain at humingi ng paumanhin para makaalis. Hinimok ni Ginang Guan Aiping ang kanyang anak na kumain. Nang pumunta si Ginang Guan Aiping sa kusina upang kumuha ng pampalasa, bigla siyang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Dali-daling tinawag ni Xiao Han si Lee Zhang Kiming upang bumalik at dalhin ang kanyang ina sa ospital. Nang tanungin ng doktor ang tungkol sa medical history ng kanyang ina, naalala ni Xiao Han na wala siyang sakit. Ngunit sinabi ni Lee Zhang Kiming na bahagyang mataas ang blood pressure ni Ginang Guan Aiping, karaniwan ay nasa 140. Sinuri ng doktor na ang pasyente ay kulang sa nutrisyon. Ang pamilya ay kailangang mag-alaga at huwag hayaan ang pasyente na magpakahirap ng sobra. Nang makita na giniginaw si Ginang Guan Aiping, hiniling ni Lee Zhang Kiming sa nurse na bagalan ang drip. Sinabi niya kay Mao To na sumakay ng taxi pa uwi para makapasok pa siya sa paaralan kinabukasan. Ibinigay ni Xiao Han ang kanyang jacket sa kanyang kapatid. Sa kabilang banda, kinakabahan si Jaeyu na nakikinig sa kanyang confession sa radio. Sa taxi pa uwi, nakita ni Mao To ang papel sa bulsa ng jacket ni Xiao Han. Hiniling niya sa driver na buksan ang programa sa radyo at hindi sinasadyang narinig ang saloobin ni Kian Jaeyu. Gusto niyang gamitin ang himig ng kantang UTEDTGA, Love is Just One Word, para ipahayag ang kanyang damdamin sa kanyang first love. Han, mahal kita. Unang beses kitang nakita noong 5 taong gulang ako. Lumipat ako mula sa probinsya patungong Shanghai at naging kapitbahay mo. Ang bata pang puso ni Mao To ay biglang nabasa. Kaya pala, ang lahat ng ginawa ni Kian Jaeyu ay para kay Xiao Han. Sa ospital, gustong kausapin ni Zhang Kiming si Xiao Han. Naalala niya noong 17 taong gulang si Guan Aiping, nagtrabaho siya sa factory No Sham. Nagustuhan niya agad ang mabait na dalaga na may 2 tirintas. Ngunit paano magugustuhan ng isang dalaga ang isang tulad niyang walang direksyon sa buhay? Nang dumating ang ama ni Xiao Han, nawalan na siya ng pagkakataon. Napakaganda nilang tingnan na kahit sino ay lilingon. Nang mag-dissolve ang pabrika, umalis ang ina ni Mao To papuntang Japan at hindi na bumalik. Naging miserable si Zhang Kiming, kaya't araw at gabi siyang nalunod sa alak at sugal. Minsan, natalo siya sa sugal at nawala ang lahat ng pera, pati na rin ang susi sa kanilang bahay. Dadaan si Guan Aiping at aanyayahan siyang kumain ng isang mangkok ng wonton. Naniniwala siyang kung ang isang babaeng tulad niya
ay kayang bumangon, bakit ang isang lalaking may kamay at paa ay susuko sa buhay at hayaang maulila si Mao Tao sa ina at ama? Mula noon, nagpa siya si Zhang Qiming na magsimulang muli sa buhay. Nang pagkakataong makatayo dito at makipag-usap kay Xiao Han. Naalala niya pagkatapos magsara ang pabrika, araw-araw na umuupo si Guan Aiping sa tabi ng ilog Suzhao at umuuwi lamang sa anak pagkatapos ng oras ng trabaho. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak sa kanyang pagkawala ng trabaho. Inamin ni Zhang Qiming na hindi siya kasing galing ng ama ni Xiao Han, ngunit gusto niyang alagaan ang mapagtiis na babaeng iyon. Pagkatapos ay umuwi sila ni Xiao Han at nakipag-usap sa tiyahin at tatay ni Xiao Han. Akala ni Xiao Han ang pagsisikap sa pag-aaral at pagiging mabuting anak ang paraan para maprotektahan ang kanyang ina. Ngunit pa, natuklasan ko na maraming bagay ang hindi ko kayang gawin. Gusto nating dalawa na maging masaya si inay. Kinabukasan, nakita ni Xiao Han ang kanyang ina na maagang gumising para maghanda ng almusal. Sinabihan niya ang kanyang ina na magpahinga ng ilang araw at hindi na kailangang magluto ng hapunan. Dadalhin ng ama ni Mao Tao ang pagkain. Hiniling niya sa kanyang ina na sabihin kay Uncle Zhang Qiming na bawasan ang paninigarilyo para sa kanyang kalusugan. Pagkatapos umalis ni Xiao Han para sa paaralan, tinanong siya ni Qian Jiayu kung narinig niya ang programa sa radyo. Nagsorry si Xiao Han dahil abala siyang dalhin ang kanyang ina sa ospital para sa AIDS. Nang marinig niyang iniaalay ni Qian Jiayu ang isang kanta para sa kanya, tinanggap ni Xiao Han ang intensyon ng nakababatang kapatid na babae. Sa bisperas ng bagong taon, nagtipon ang mga kaibigan upang magbenta ng inflatable sticks. Gusto ni Chen Mo na hatiin ang grupo at magkita bago magnegatibo 12 para salubungin ang bagong taon ng magkasama. Nagpaplano siyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit mabilis na pumili si Mao Tao na makasama sa grupo ni Qian Jiayu. Pumunta si Jian Feng para magbenta kasama si Wang Bin at dahil nanatili si Chen Mo, pumili si Xiao Han na makasama si Chen Mo. Nang marinig niyang masayang nagde-deliver si Xiao Han, napansin ni Chen Mo na iba ito kaysa sa karaniwan. Naisip ni Xiao Han na siguro mas komportable siya dahil hindi na nag-iisa ang kanyang ina. Dumaan sila sa ibang grupo ng kaibigan at gusto ni Chen Mo na makipagpalit ng inflatable stick para sa isang kumikinang na korona. Isinuot niya ang korona at pinatingin ito kay Xiao Han. Nang makita niya kung gaano nagustuhan ni Chen Mo ang mga paputok, naisip ni Xiao Han na ipagpalit ang korona para sa dalawang paputok. Ginamit niya ang ilaw para isulat ang Happy New Year. Sinubukan siyang gayahin ni Chen Mo, ngunit hindi niya nahulaan kung anong salita ang isinusulat nito. Sa kabilang banda, tinawag ni Qian Jiayu si Mao Tao para bumalik at magtipon, ngunit gusto pa ni Mao Tao na maibenta ang lahat ng inflatable sticks. Ibinigay niya ang kanyang scarf kay Qian Jiayu at nagpatuloy sa pagbebenta. Malapit na ang bisperas ng bagong taon. Ngunit si Xiao Han at Chen Mo ay hindi pa nakakabalik sa meeting point. Dahil hindi sila makalusot sa dami ng tao, nanood na lang sila ng fireworks sa ibang lugar. Tumingin si Mao Tao sa direksyon ni Qian Jiayu, ngunit si Qian Jiayu ay abala sa paghahanap kay Xiao Han. Sa daan pa uwi, nagrereklamo si Chen Mo na walang available na sasakyan sa bisperas ng bagong taon. Naisip naman ni Xiao Han na okay lang ang maglakad. Kumuha siya ng 2 piraso ng papel mula sa tabi ng daan para gumawa sila ni Chen Mo ng eroplano. Nagkompetisyon sila kung sino ang mas lalayo ang eroplano. Ipinagdiwang ni Chen Mo ang kanyang pagkapanalo at kinuha ang eroplano ni Xiao Han. Bago umuwi, inalok niya si Chen Mo na kung may hindi ito maintindihan sa pag-aaral, maaari itong magtanong sa kanya. Mula sa malayo, hindi sinasadyang nakita ni Chen Mo ang pagtinginan ng dalawa. Nagtataka siya, ganyan ba kabilis ang pag-unlad nila dahil sa katapusan ng mundo? Noong bagong taon, inakala ni Chen Mo na nag-overtime ang kanyang ama, kaya dinala niya ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya inaasahang na-reschedule ang meeting ng kanyang ama, kaya maaga itong nakauwi. Nang banggitin ng kanyang ama ang paparating na exam, sinabi ni Chen Mo na lahat sila ay mahuhusay na estudyante. Humingi siya ng tulong sa kanila para mag-review, kaya pumunta sila sa bahay niya para sa group study. Nagtanong ang kanyang ama, bakit hindi kayo nag-aaral ng maayos at sa halip ay naglalaro ng card? Sinabi ni Chen Mo na ang pinuno ng koponan ng Math Olympics ay nagtuturo sa kanila ng mabilis na diskarte sa pagmememorya. Sakto namang nagpapalabas ang EC ng programa kung saan kasali si Chen Pengyu. Naniwala ang kanyang ama at hindi na nagreklamo pa. Pagkatapos ng programa, nag-qualify si Chen Pengyu para sa susunod na round ng math competition. Pinabuklat ni Qian Jiayu kay Chen Pengyu ang random na pahina sa phone book at tumingin dito sa loob ng 0 segundo. Sino ang nakakaalam na naaalala niya ang 4 na magkakaibang serye ng numero? Paalala ni Usa Pamilya, Qian Jiayu, ibigay mo na agad ang birthday card kay Xiao Han. Dapat ay nag-dinner sila sa bahay ni Xiao Han pagkatapos ng exams, pero gusto niyang ibigay ang card sa mismong araw ng kaarawan niya. Para kay Xiao Han, sapat na ang magandang performance ng kanyang mga kaibigan para maging makabuluhang regalo sa kanya. Hindi inaasahang dumaan si Gu at pinuri ang pahayag ni Xiao Han bilang tama. Pagkatapos ng English exam, humingi si Qian Jiayu ng isa pang panayam kay Wuji para sa school magazine. Nakita niya ang tiyan ng kanyang kaklase na dumadagundong at dinala niya ito sa Wonton Restaurant. Ginamit ni Chen Xiue ang pagkakataon na dalhin ang kanyang kapitbahay para makita ang isang tunay na henyo. Sinabi ni Qian Jiayu na may sakit sa tiyan ang kanyang kaibigan, kaya kailangang busugin muna ang tiyan. Nagtaka siya kung alam ba ng mga magulang niya na madalas masakit ang tiyan ni Wuji. Sinabi niya na abala sila sa paglalaro maghapon at magdamag kaya wala silang oras para mag-alala sa kanya. Pinayuhan ni Qian Jiayu ang kanyang kaklase na maging maingat at kumain sa tamang oras. Ang mainit na pag-aalala ni Qian Jiayu ay hindi inaasahang nagpakilig
kay Wooji. Para pasalamatan si Kian Jaeyu sa wonton, dinala siya ni Wooji sa library. Hinintay niya na umalis ang lahat at binigyan siya ng 3 Asteri SS. Binigyan ni Kian Jaeyu ang henyo ng bagong hamon na gawing gumagalaw ang mga bituin. Sa bahay, narinig ni Kian Jaeyu ang lola niya na sinasabi na ninakaw ng kanyang ina ang relo. Nagpaliwanag si Cheng Xiue, humiram lang ako ng relo kay Lola Dance para isuot sa ilang araw sa bagong taon. Hindi naniwala si Cheng Xiue at iginiit na ang anak niya ang nagnakaw ng sarili niyang relo. Inakala ni Chen Mo na ang magnanakaw sa bahay ay ang nanay niya. Naalala niya noong 16 na taong gulang siya, sumulat ang tatay niya sa kanila at gusto niyang ibigay ang tanging slot sa factory para sa panganay na anak na babae. Pero pinabura ni Cheng Xiue ang anak na lalaki, kaya nilinlang niya ang anak na babae na umuwi sa probinsya para magtanim. Kinutya ni Chen Mo ang kanyang ina, inilaan mo ang buong buhay mo sa 2 mong anak na lalaki para magpunta sa Amerika para kumita ng dolyar. Habang ako ay nagtanim ng palay sa Jiangxi at sinipsip ng mga linta ang dugo ko hanggang sa pumayat ako na parang pata. Kung hindi niya nakilala ang tatay ni Kian Jaeyu, marahil hindi siya nabuhay hanggang ngayon. Nang marinig si Kian Jaeyu na natatakot na masaktan ang lola niya, sinisi ni Chen Mo ang kanyang anak dahil hindi siya mahal. Kulang siya sa pagmamahal ng ina, kaya dapat palakihin si Kian Jaeyu na parang isang maliit na prinsesa. Tinapon niya ang lahat ng dignidad at ipinadala siya sa Shanghai para manirahan doon, pero nang inubos niya ang lahat ng pera niya para bisitahin ang kanyang anak, hindi man lang siya tinawag ni Kian Jaeyu na nanay. Tinanong niya ang sarili, ano ang nagawa kong mali kung bakit kinondena ako ng lahat ng miyembro ng pamilya ko. Inilagay ni Cheng Xiue ang relo sa kanyang bulsa. Nakita niya na ang relo niya ay natatakpan ng maliit na bakal. Hindi siya makapagsalita dahil mali ang kanyang paratang sa kanyang anak na babae. Pagdating ng kanyang nanay, ibinigay ni Kian Jaeyu ang lahat ng candy na mayroon siya. Kumain si Chen Mo habang umiiyak dahil naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang anak. Hindi niya sinisisi ang kanyang ina dahil magkapamilya sila. Sa bahay ni Kian Jaeyu, dinala ni Wooji ang kanyang computer sa lihim na base. Medyo nagsiselo si Mao Tao nang makita niya ang kanyang ate na nakikipagsapalaran sa ibang tao. Palagi pala si Wooji ang nag-iisip ng paraan para gumalaw ang mga 3 na bituin. Naalala ni Kian Jaeyu na mahilig manood ng mga bituin si Xiao Han noong bata pa sila. Sigurado siya na magugustuhan ni Xiao Han ang regalong ito. Nalungkot si Mao Tao nang malaman na ang lahat ng ginagawa ni Kian Jaeyu ay para kay Xiao Han. Pag-uwi niya, sinabi ng tatay niya na uwi sila sa Jiangxi sa lugar ng kanyang lolo at lola para doon mag-celebrate ng Chinese New Year. Sa lihim na base, natakot si Kian Jaeyu na hindi siya makauwi sa oras para sa kaarawan ni Xiao Han. Hindi maitago ni Mao Tao ang saya niya. Sinabi niya na dapat tandaan ng kanyang ate ang numero ng telepono ng kanilang bahay para madali silang makipag-ugnayan sa holiday. Kung hindi makauwi sa oras si Kian Jaeyu, ibibigay niya ang regalo para kay Xiao Han. Pagkatapos ng 5 taon na pagiging malayo sa kanyang bayan, umuwi si Kian Jaeyu sa Jiangxi para batiin ang kanyang lolo at lola. Maalalahanin si Chen Mo. Handa na si Chen Mo na maghanda ng regalo para sa bawat miyembro ng malaking pamilya. Sa holiday ng Chinese New Year, nagtago si Mao Tao sa lihim na base para tingnan ang 3 na litrato ni Kian Jaeyu. Dumating si Cheng Xiue para bigyan ang tatay ni Mao Tao ng liham. Nang marinig niya ang address ng liham mula sa Japan, alam ni Mao Tao na ito ay galing sa nanay ni Zhang Qiming. Pagkatapos basahin ang liham, sinabi niya kay Mao Tao na pumunta sa bahay ni Xiao Han. Nalaman niyang hindi pala naghiwalay ang kanyang tatay at ang kanyang dating asawa sa loob ng maraming taon. Ngayon na bumalik sa Shanghai ang kanyang dating asawa, plano niyang bumalik kasama si Mao Tao sa kanilang lumang bahay. Plano niyang umakto na mahirap sila para madaling makipaghiwalay at hindi na kailangang hatiin ang kanilang mga ari-arian dahil ang pera na kinita niya ay walang kinalaman sa kanyang dating asawa. Sa pagbabalik sa lumang bahay, naaalala ni Mao Tao ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Madalas silang nag-aaway sa kwarto. Hindi siya ininda ang pag-iyak niya sa labas. Tumawag si Mao Tao sa probinsya ni Kian Jaeyu, pero laging busy ang linya dahil abala ang pinsan niya sa pakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Sa huli, nakita na rin ni Mao Tao ang kanyang nanay na nagngangalang Yang Min. Medyo nagulat siya at dali-daling pumasok sa kwarto. Tiningnan ni Yang Min ang paligid at nakita niya na ang bahay ay pareho pa rin. Kinutya ni Zhang Qiming ang kanyang sarili, wala akong kakayahan at nakatira lang sa bahay na iniwan ng aking mga magulang. Nagpanggap si Zhang Qiming na mahina at humingi ng pera sa kanyang dating asawa para sa pagpapagamot. Sino ang mag-aakalang papayag si Yang Min na bigyan siya ng mahigit 100,000 kref? Nang marinig niya na gusto nitong makipaghiwalay para mapalaya ang kanilang dalawa, nagset sila ng meeting sa Civil Affairs Bureau. Ayaw niyang makipag-ugnay sa anuman at ang kanyang tanging pinagsisisihan ay hindi niya masyadong nakita si Mao Tao. Nang dumaan siya sa shopping mall, bumili siya ng ilang damit para sa kanyang anak. Dahil hindi niya alam kung gaano kalaki na si Mao Tao, bumili siya ng 3 iba't ibang sukat. Alam ni Yang Min na ayaw siyang makita ng kanyang anak kaya nagpaalam siya kay Mao Tao at umalis. Binuksan ni Mao Tao ang pinto at kinuha ang regalo na nasa kamay niya. Pinayuhan siya ni Zhang Qiming na dapat mo siyang makita bago pa huli ang lahat. Kinabukasan, dumating si Yang Min para sunduin siya. Napansin ni Zhang Qiming na hindi sila papunta sa Civil Affairs Bureau. Sinabi ni Yang Min na may kilala siyang sikat na doktor na nagdadalubhasa sa paggamot ng tumor, kaya dinala niya si Zhang Qiming para magpa-check up. Dahil iginiit ng kanyang dating asawa na siya ay malusog, sinabi ni Yang Min na pumunta siya roon para pag-usapan ang paghahati ng ari-arian pagkatapos ng paghihiwalay. Nalaman niyang bumalik na pala si Yang Min sa Shanghai bago niya ipinadala ang liham. Pumayag siya na maghiwalay ng mapayapa at binayaran niya ang kanyang dating asawa ng 100,000 kref.
Nagbigay siya ng isang kondisyon na siya ang mag-aalaga kay Mao Tou. Agad na pinunit ni Zhang Qiming ang kasunduan sa paghihiwalay at sinabihan ang driver na itigil ang sasakyan. Sinisi niya ang kanyang dating asawa sa kawalan niya ng hiya. Umalis ka sa loob ng maraming taon at bumalik ka para agawin ang anak namin. Tinanong niya kung bakit noong iniwan niya si Mao Tou. Hindi niya naaalala na mayroon siyang anak na lalaki. Nasaan ka noong may appendicitis si Mao Tou sa edad na 7 na sumisigaw ng nanay habang nasasaktan? Ano ang ginagawa mo noong tinukso si Mao Tou ng kanyang mga kaibigan na walang nanay? Pinayuhan pa rin niya ang kanyang dating asawa na huwag mong sirain ang kinabukasan ni Mao Tou dahil sa galit mo sa akin. Dadalhin niya ang kanyang anak sa Japan para mag-aral sa isang mas magandang paaralan. Para sa kanyang anak, hindi pinansin ni Zhang Qiming ang paghahati ng ari-arian at sinabi niyang mayaman siya. Ipadadala niya ang address ng bago niyang bahay at aanyayahan ang kanyang dating asawa na bumisita. Nagmatigas si Yang Min na kukunin niya ang kustodya ng kanyang anak. Sa bahay ni Xiao Han, ikinuwento ni Zhang Qiming ang lahat ng masasamang gawain ng kanyang dating asawa. Tahimik lang si Mao Tou at naglaro ng video games at pilit na umiti para hayaan ang kanyang tatay na magdesisyon. Dahil wala silang pakialam sa nararamdaman niya. Tahimik lang na tiningnan ni Mao Tou ang lumang larawan ng kanilang pamilya. Kinabukasan, gusto ni Zhang Qiming na mag-ayos ng bongga para patunayan na mayaman siya sa kanyang dating asawa. Pinayuhan siya ni Guan Aiping na huwag dalhin si Mao Tou dahil natatakot siyang maapektuhan ang mga bata kung magiging emosyonal sila. Sa mismong sandali na dumating si Yang Min sa bahay ng kanyang dating asawa, agad na bumalik si Mao Tou sa kanyang silid. Dinala ni Zhang Qiming ang business registration, mga advertisement flyer. Sa halip, dinala niya ang business registration at mga advertisement flyer para patunayan na mayroon siyang trading company. Inakala ni Yang Min na si Zhang Qiming ay naghahanda na salubungin ang isang bagong buhay at dapat na rin siyang bigyan ng pagkakataon na mapunan ang pagkukulang niya kay Mao Tou. Tinanong ni Zhang Qiming kung bakit sinasabi niyang mabuti siya kay Mao Tou pero hindi naman niya tinanong ang opinyon ng kanyang anak. Dahil patuloy na nag-aaway ang kanyang mga magulang, hindi na ito kinaya ni Mao Tou. Inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang bola na pinag-aagawan ng kanyang mga magulang. Walang sinuman ang nag-iisip sa nararamdaman niya. Pagkatapos ng maraming taon, pakiramdam ni Mao Tou ay pareho pa rin siya noong bata pa siya, umiiyak na mag-isa habang dumadaan sa isang pampublikong phone booth. Tumawag siya sa probinsya para kausapin si Qian Jiayu. Nang marinig niya ang boses ng kapatid niya, tinanong niya si Mao Tou kung nakita na ba niya ang kanyang nanay. Nais niyang bumalik sa pagkabata. Araw-araw, naririnig niya ang boses ni Qian Jiayu na tumatawag sa kanya para mag-almusal. Pagkatapos ng klase, nagpunta siya sa lihim na base kasama si Qian Jiayu at Xiao Han para maglaro ng video games. Naalala ni Qian Jiayu noong taglamig na nagtatago siya sa kumot na gawa sa balahibo, nanonood ng cartoons at kumakain ng inihaw na kamot kasama si Mao Tou. Tinanong niya ang sarili, bakit kailangang lumaki ang mga tao para magbago ang lahat? Nakipag-usap siya kay Tita Guan Aiping. Sinabi ni Mao Tou na ito ang unang pagkakataon na malinaw niyang nakita ang anyo ng kanyang nanay. Natakot siya nang marinig na babalik na ang kanyang nanay dahil sinasabi ng lahat mula noong bata pa siya na masama ang kanyang nanay. Nag-alala siya na magiging totoo ang mga sabi-sabi at mas natakot siya na hindi siya masama at mamimiss niya ito. Sa tuwing iniisip niya ang kanyang nanay, nakakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang tatay. Inisip ni Guan Aiping na bawat tao ay may sariling pananaw, kaya mayroon silang iba't ibang pagtingin sa mga bagay. Sa halip na makinig sa mga sinasabi ng iba, maaari si Mao Tou na alamin ang totoo tungkol sa kanyang nanay. Naniniwala siya na walang ina na hindi mahal ang kanyang anak. Sa huli, pumayag si Mao Tou na makita ang kanyang nanay. Pagkatapos ng paghihiwalay, inanyayahan ni Zhang Qiming ang kanyang dating asawa sa isang farewell dinner at uminom sila ng isang baso ng alak. Ikinuwento ni Yang Min ang oras na bago lang siya sa Japan. Kailangan niyang magtago na parang daga at gumawa ng iba't ibang trabaho. Bumabalik siya mula umaga hanggang gabi at kumakain ng malamig na kanin sa tabi ng palikuran. Nang marinig niya ang kahirapan ng kanyang dating asawa, binigyan siya ni Zhang Qiming ng isang album ng larawan ni Mao Tou bilang pang-aliw. Ibinigay niya ang mensahe ng kanyang anak na gusto niyang ibigay sa kanyang nanay ang lumang litrato ng kanilang pamilya. Napalihim na itinago ni Mao Tou sa loob ng maraming taon. Sa bisperas ng bagong taon, hinintay ni Mao Tou ang tawag ni Qian Jiayu. Sa probinsya, naghintay si Qian Jiayu ng matagal bago siya magkaroon ng pagkakataon na tumawag. Sa mismong sandaling iyon, may tumawag sa lola niya at abala naman si Xiao Han sa pakikipag-usap kay Chen Mo. Nang paalalahanan siya ng nanay ni Chen Mo, sinabi ni Xiao Han na tatawag na lang siya kinabukasan. Nagpaalam sila sa isa't isa sa telepono. Sa kabilang banda, kinain ni Mao Tou ang buong kahon ng cookies bago matapos ang tawag. Sinabihan niya ang kanyang lola na manood muna ng fireworks para hintayin niya ang tawag ni Qian Jiayu. Nang marinig niya ang Happy New Year mula sa kanyang ate, masaya lang siya sa loob ng ilang segundo at bigla na itong binaba. Nagplano si Qian Jiayu na lumabas para salubungin ang bagong taon pero biglang tumawag si Wuji. Nalaman niyang naaalala pa rin niya ang numero ng telepono. Narito ang numero niya sa address book ni Qian Jiayu. Nais lang niya siyang batiin ng maligayang bagong taon. Pero dahil mas maaga umuwi si Qian Jiayu kaysa sa inaasahan, inanyayahan siya ni Chen Mo na pumunta sa bahay ni Xiao Han. Habang naghihintay na makabalik si Qian Jiayu, pumasok siya sa kwarto ng kanyang matalik na kaibigan para humiram ng pandikit para sa birthday gift ni Xiao Han. Nang makita niya ang mga gamit sa mesa, nagbago agad ang ekspresyon ni Chen Mo. Nang marinig niya ang boses ni Qian Jiayu, lumabas siya at nagdahilan na sumasakit ang kanyang tiyan, kaya hindi na siya pupunta sa bahay ni Xiao Han. Nalaman niyang nakita pala ni Chen Mo ang talaan ng mga bilang ng stroke ng pangalan ni Qian Jiayu at Xiao Han. Para makasigurado, tinawagan niya si Chen Pengyu. Sino ang mag-aakala na gusto nga ni Qian Jiayu
Jaeyu si Xiao Han. Dinala ni Kian Jaeyu ang pagkain sa bahay ni Xiao Han at binati siya ng happy birthday. Nang marinig ang boses ng kanyang ate, nabawasan ang kalungkutan ni Mao Tong. Sinabi ni Kian Jaeyu na sumasakit ang tiyan ni Chen Mo, kaya hindi siya makakapunta. Nag-alala si Xiao Han nang marinig ito. Pagkatapos ng party, dinala ni Xiao Han ang birthday cake sa bahay ni Chen Mo para bisitahin siya, pero walang pakialam si Chen Mo. Itinanggi rin niya na naghanda siya ng regalo para sa kanya. Dahil medyo naiinis si Chen Mo, hindi na niya ito ginulo. Sa kanyang kwarto, itinago ni Chen Mo ang regalong hindi niya naibigay kay Xiao Han. Sa kabilang banda, naiinis siya sa mabilis na pagbabago ni Chen Mo. Sa lihim na base, tahimik na tiningnan ni Mao Tong ang computer ni Kian Jaeyu. Naalala niya ang masayang mga mata ni Kian Jaeyu nang ibinigay niya ang regalo ng Stereo SAC kay Xiao Han. Dinala niya ang computer para tulungan ang kanyang ate. Nakita ni Mao Tong na masaya si Kian Jaeyu. Nagtaka siya kung magiging masaya rin ba ito kung makapasa siya sa number 2 high school. Umakyat siya patungo kay Kian Jaeyu at nagdesisyon na sasabihin niya sa kanya ang isang mahalagang bagay. Matapos makapasa sa K High School, nag-online siya pagkatapos ng ilang araw sa probinsya. Binati ni Kian Jaeyu siyang fan ng Happy New Year. Hindi niya alam na si Mao Tong pala ang may-ari ng nickname na iyon. Pagkatapos niyang gumawa ng nickname na Ikogon para kay Kian Jaeyu, ginamit niya ang pangalang niyang fan para makipag-usap sa kanya online araw-araw. Nakikinig siya sa lahat ng kanyang kaligayahan at kalungkutan at nagbibigay ng payo para sa bawat problema na kinakaharap ni Kian Jaeyu. Sa tuwing nakikita niya si Kian Jaeyu na nag-uusap ng mas bukas, hindi niya mapigilan na maging masaya. Sinabi niya na mayroon siyang layunin na kailangang tapusin. Nang mabasa niya ang encouragement message ni Kian Jaeyu, mas na-motivate pa si Mao Tong na manalo. Maagang nag-ayos si Mao Tong para maging gwapo para pumunta sa bahay ni Kian Jaeyu para mag-review. Nang marinig ni Zhang Qiming na gustong mag-aral ni Mao Tong sa K-school, natakot siya na baka may mali sa kanyang anak. Nagpatuloy si Mao Tong sa pagpili ng scarf at nais niyang maglakad ng mayabang papunta sa paaralan. Pagdating niya sa ilalim ng apartment complex, narinig niya ang kanyang tiyahin na nagsasabi na pumunta si Kian Jaeyu sa bahay ni Chen Mo para panoorin ang finals ng math ni Uji. Nakita niya si Xiao Han. Humingi ng tulong si Chen Mo na mag-review para sa kanyang ampon na ngayon lang nagbago. Hindi na nga si Mao Tong na guluhin si Xiao Han at dali-daling umalis. Sa kabilang banda, kinakabahan si Kian Jaeyu dahil nakaharap ni Uji ang isang matinding kalaban. Pagkatapos ng 3 overtime, sa wakas ay nagkaiba na ang mga sagot ng dalawang kalahok. Ang resulta, ang 15 taong gulang na si Uji ay natalo ang kanyang kalaban sa kolehiyo para maging kampiyon sa math competition. Tinanong ng host si Uji kung sino ang gusto niyang pasalamatan. Bigla siyang naalala ang tanging pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Kian Jaeyu. Sa pagbabalik sa paaralan pagkatapos ng holiday ng Chinese New Year, pinalakpakan ng buong klase si Uji. Pumasok sa klase si Teacher Zhao at ipinakilala ang isang bagong kaklase na si Lu Yao. Nakilala ni Chen Pengyu na siya ang host ng Small Sun Club. Simula nang malaman ni Chen Mo na gusto ni Kian Jaeyu si Xiao Han, sinadya niyang iwasan ito at nagkunwari siyang hindi niya ito nakikita kapag nagkikita sila. Pinagsabihan ng advisor si Chen Mo dahil nagiging late siya sa klase dahil ang isip niya ay nasa holiday pa rin. Sinabi ni Kian Jaeyu na hindi maganda ang tiyan ni Chen Mo pero sinubukan pa rin niyang pumasok sa klase. Nakonsensya si Chen Mo dahil sinadya niya talagang maging late para iwasan si Xiao Han. Sa lihim na base, tinulungan ni Kian Jaeyu si Mao Tong na mag-review para sa English. Nang marinig niya ang halimbawa ng pangungusap na I will always love you, nawalan siya ng gana mag-aral at tiningnan na lang niya si Kian Jaeyu. Nang makita niyang aalis na ito, dali-dali siyang naglabas ng mga karagdagang tanong sa literature para manatili si Kian Jaeyu ng mas matagal sa paaralan. Tinutulan ng Red Star si Chen Mo dahil nakalimutan niya ang kanyang Youth League badge. Sinabi ni Xiao Han kay Chen Mo na nalaglag ang kanyang badge sa sahig. Nagpasalamat siya sa kanya at ipinasok ang kanyang bike sa paaralan. Pag-uwi niya, tiningnan ni Chen Mo ang badge ni Xiao Han. Nalaman niyang lihim na ibinagsak niya ang kanyang sariling badge sa sahig para tulungan siya. Sa oras ng klase, inanunsyo ni Teacher Zhu na magsasagawa ng cultural exchange ang paaralan bilang pagbati sa mga estudyante mula sa ibang bansa. Kailangan ng dalawang host at kailangang magaling sila sa English. Tumingin si Chen Pengyu sa kabilang desk at bigla niyang naalala na noong bata pa siya, host sila ni Lu Yao ng Little Star. Pero hindi siya naaalala ni Lu Yao para baguhin ang kanyang hitsura upang maging angkop para sa pagiging host. Binago niya ang sarili at dahil dito, ipinagbawal niya ang lahat ng merienda. Ngunit dahil sa nagugutom siya, hindi siya makatulog ng maayos. Sa isang maulan na araw, bumalik ang tatlong ina sa lumang factory complex para balikan ang mga alaala nila. Tumingala sila sa langit at gusto nilang bumalik sa edad 16 na noong bago pa lang sila sa pabrika at puno pa ng sigasi. Narinig ni Guan Aiping na nagre-recruit ang county ng mga flight attendant mula sa mga lumang factory workers, kaya inimbitahan niya ang dalawa niyang kaibigan na sumali. Dahil ang 56 na taong gulang na si Guan Aiping ay siguradong magtatangka na subukan ang sarili. Nagsimula silang matuto kung paano maglakad at makipag-ugnayan sa pamamagitan ng basic English. Kahit na maliit lang ang pagkakataon na makapasa sila, gusto nilang mag-iwan ng marka sa kanilang abalang buhay para maging alaala na hindi mawawala sa paglipas ng panahon. Sa simulate na flight, ang mga miyembro ng tatlong pamilya ay nandyan bilang mga pasahero ng tatlong ina. Nagpakita si Guan Aiping kung paano
paano gamitin ang seatbelt, pero hindi niya ito maalis. Pagdating sa paghahatid ng tubig sa mga pasahero, nautal si Chen Mo habang nagsasalita ng English na nagpatawa sa lahat. Sa huli, natapos ng maayos ang simulate na flight. Dumating sina Chen Mo at ang kanyang nanay para batiin ang lahat. Binigyan ni Cheng Xiu ang bawat kalahok ng isang cheongsam para isuot sa interview. Para ipagdiwang ang okasyon, nagmungkahi si Zhang Qiming na magpakuha sila ng isang group picture. Iniiwasan ni Chen Mo si Xiao Han, kaya siya ang kumuha ng larawan. Sa klase, nag-alok si Lu Yao kay Chen Pengyu na bumuo sila ng hosting team dahil kailangan nilang mag-register bilang magkapareha. Masaya siyang pumayag, agad siyang nagsalita sa English kay Lu Yao. Papunta sa kanyang bike, nakita ni Chen Mo si Xiao Han. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ibinigay niya ang payong sa kanyang kamay at umalis sa ulan. Sa kabilang banda, tumakbo si Mao Tao sa bahay para kumuha ng payong para sunduin si Qian Jiayu. Narinig niya ang kanyang tiyahin na nagsasabi na naglagay siya ng raincoat sa bag ni Qian Jiayu, kaya naghintay na lang siya sa bahay. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya si Qian Jiayu na nasa ilalim ng isang payong kasama si Chang Wuji. Sa audition para sa host couple, magkatabi sina Chen Pengyu at Lu Yao. Bilang isang taong may positibong enerhiya, hindi niya pinansin ang takot niya sa kanyang bigat at nag-host sa English ng may kumpiyansa at maayos. Nakita ng buong klase ang malungkot na mukha ni na Lu Yao at Chen Pengyu. Lahat sila ay nagbigay ng mga salita ng paghihikayat. Nagulat sila nang sabihin nila na tinanggap sila, na labis na ikinatuwa ng lahat. Pumunta ang lahat sa cafeteria para mag-celebrate. Hindi inaasahang nakita nila si Chen Mo na malapit kay Lu Yao. Nakaramdam si Xiao Han ng pagkainggit. Pagkatapos ng klase, humingi ng tulong si Lu Yao kay Chen Pengyu para magtutor sa kanya sa English. Marami siyang karanasan sa pagiging host, pero hindi perpekto ang kanyang English pronunciation. Masaya siyang pumayag at nagdahilan pa nasira ang kanyang bike para makiride. Ngunit, dahil sa bigat ni Chen Pengyu, hindi gumalaw ang bike ni Lu Yao. Tumayo si Chen Pengyu at sinabi sa kanyang kaklase na umuwi muna. Inakala ni Lu Yao na masyadong mabigat ang backpack ni Chen Pengyu at hindi pa niya ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa huli, si Chen Pengyu ang naghatid kay Lu Yao dahil hindi niya kayang itulak ang bike sa paakyat na daan pa uwi sa bahay niya. Pero habang nag-aaral, iniisip lang ni Chen Mo si Xiao Han. Narinig niya kay Wang Bin na nagkasakit si Xiao Han dahil ibinigay niya ang kanyang payong kay Chen Mo. Hindi na nakapagpigil si Chen Mo at tinawagan niya si Xiao Han. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Xiao Han, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Sa kabilang banda, tinulungan ni Mao Tao ang kanyang tiyahin na ilagay sa kabinet ang mga damit para sa kanyang ate. Hindi inaasahang nakita niya ang basket ng underwear ng kanyang pangarap na babae. Nang marinig niya ang boses ni Qian Jiayu, dali-dali niyang isinara ang kabinet. Nautal siya habang nagpapaliwanag na nagdala lang siya ng malinis na damit para sa kanyang ate. Nang ayusin ni Qian Jiayu ang mga damit, nalaman niya na nahihiya si Mao Tao dahil nakita niya ang kanyang underwear. Sa lihim na base, kinikilig si Mao Tao habang pinapanood si Qian Jiayu na nagtuturo. Sinabihan siya na kailangan niyang tapusin ang dalawang exam para makauwi. Sa general rehearsal para sa host, plano ni Chen Pengyu na bigyan si Lu Yao ng litrato para magbalik tanaw sa kanilang kabataan. Sa mismong sandaling iyon, inanunsyo ng advisor na papalitan ang host. Matapos mag-isip, gusto ng paaralan na maging host si Lu Yao kasama si Dingding mula sa advanced class. Tumuto si Teacher Zhu dahil nag-ensayo na ng husto si Chen Pengyu para sa event kinabukasan. Naniniwala ang advisor na mahalaga ang international cultural exchange at ang host ang magiging representasyon ng number 2 high school. Nang marinig si Teacher Zhu na ipinagtatanggol siya, sinabi ni Chen Pengyu na tumigil sila. Pumayag siya sa desisyon ng paaralan. Nagsalita si Lu Yao para ipagtanggol si Chen Pengyu. Ngunit walang magawa. Sa pribadong pag-uusap nila, humingi ng paumanhin si Teacher Zhao kay Chen Pengyu dahil hindi niya naipagtanggol ang kanyang estudyante. Umaasa siya na si Chen Pengyu ang magiging tour guide para sa delegation ng buong klase. Chen Pengyu, ang hindi nakakabawas sa atin ay magpapalakas sa atin. Sa huli, dumating ang European delegation sa number 2 high school. Lahat sila ay nakaramdam ng galit para kay Chen Pengyu, pero pumayag siya na maging tour guide para sa klase. Dahil sa kanyang mahusay na kasanayan sa komunikasyon sa English, nakipag-usap siya ng bukas sa 3 dayuhang estudyante. Habang ipinapakita ang paaralan sa mga international students, nakita na naman ni Xiao Han. Masayang tumatawa si Chen Mo kasama si Lu Yao. Nag-celebrate sila dahil palihim nilang binubuli ang advisor para magiganti para kay Chen Pengyu. Sa kabilang banda, ang mga nanay ay nakasuot ng cheongsam at nagpunta sa interview para sa flight attendant. Buong kumpiyansa nilang ipinakita ang kanilang sayaw na Cheo Maiden. Kahit na hindi sila nakapasa, masaya pa rin ang lahat. Inanyayahan din sila ng organizers na mag-perform sa end-of-year party sa airport. 4 na reporter mula sa People's Times ang gustong mag-interview sa 3 miyembro. Nag-post ang 4 na nanay para sa isang litrato sa pahayagan at nag-iwan din sila ng isang malinaw na marka sa kanilang edad sa gitna. Nang marinig ni Chen Pengyu na gusto ng kanyang dayuhang kaibigan na si Daniel na tuklasin ang Shanghai cuisine, dinala niya ito sa wonton shop ng kanyang nanay. Dahil bihirang makakita sila ng dayuhan, nagkaroon ang 3 ina ng pagkakataon na ipakita ang kanilang kasanayan bilang flight attendant. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Chen Xiu at ipinakita ang litrato ng 4 na babae na lumabas sa pahayagan. Bumili pa nga si Zhang Qiming ng isang tumpok ng mga pahayagan at nagbigay siya sa bawat isa. Ang pagiging masaya nila ay nagparamdam kay Daniel na malapit siya sa kanila. Sa cultural exchange, ipinakilala ni Lu Yao ang isang espesyal na pagtatanghal na inirehistro ng kanyang dayuhang kaibigan na si Daniel. Nais niyang magbigay ng kanta sa
sa pinakakaakit-akit na babae na nakilala niya rito. Siya ay may kumpiyansa, nakakatawa, at napakabait. Siya ay tulad ng isang magandang tanawin na nakita ko sa aking paglalakbay sa Shanghai. Salamat, Chen Pengyu. Salamat! Na binigyan niya ng pagkakataon na makita ang isang tunay na Shanghai. Dinala siya sa wonton shop ng kanyang pamilya. Ang ngiti niya ang pinakamagandang tagsibol sa lugar na ito. Ito si Daniel na kumakanta ng Chinese jasmine flower. Lumapit siya kay Chen Pengyu at binigyan siya ng pulseras na gawa sa pinakamagandang bulaklak ng jasmine. Ang buong auditorium ay sumisigaw sa pangalan ni Chen Pengyu na nagpangiti sa kanya. Bago sila maghiwalay, nagbunyag si Daniel ng isang sikreto sa kanyang kaibigan. Nagpasalamat si Chen Pengyu kay Luyao dahil sinabi ni Daniel na siya ang nag-udyok sa kanya na kantahan siya. Pakiramdam ni Chen Pengyu ay tulad siya ng isang batang babae na sinindihan ang buong kahon ng pusporo, umaasa na ang liwanag ay magtatagal. Naisip ni Luyao, hindi kailangan ni Chen Pengyu ng liwanag mula sa pusporo dahil ang kanyang ngiti ay kaya ng lumiwanag ng husto. Habang nasa mataas na espiritu para mag-aral, nawala ng gana si Mao To nang marinig ang tawa ng kanyang tatay. Inanyayahan niya ang kanyang tatay na lumabas dahil hindi maaaring mag-aral ang isa sa mesa habang ang isa ay nagbabasa ng comics sa kama. Pinayuhan siya ni Zhang Qiming na huwag masyadong mag-alala at sabihin na lang na ako na hindi nakapagtapos ng high school ay isa ng boss. Sinabi ni Mao To, maabutan ko sina Qian Jiayu at Xiao Han. Nang marinig niya ang tunog ng mensahe ni Qian Jiayu, isinantabi ni Mao To ang lahat ng kanyang mga takdang aralin. Inakala ni Qian Jiayu na siya ay isang magazine editor, kaya humingi siya ng mungkahi kung paano magsulat ng artikulo tungkol sa kabataan. Agad siyang naghanap ng mga sikat na quote mula sa mga Chinese businessmen. Pero mas gusto niya ang mga dayuhang sipi. Naalala ni Mao To na binanggit ng kanyang tatay ang brilyante at ceramics, kaya gumawa siya ng isang pangungusap. Ang pasensya ay maaaring makabuo ng brilyante. Nang purihin siya ni Qian Jiayu at tinanong ang pangalan ng may akda, nag-isip siya ng isang random na dayuhang pangalan at tinawag ang kanyang sarili na isang dakilang manunulat ng Japan. Maagang dumating si Wuji sa bahay ni Chen Pengyu para bumili ng steamed buns. Nagtaka si Chen Pengyu kung bakit araw-araw siyang lumilihi sa daan para lang bumili ng steamed buns. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Qian Jiayu. Nang makita niya ang excited na mata ni Wuji kay Qian Jiayu, napansin ni Chen Pengyu ang kakaibang damdamin ng math genius. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Mao To si Qian Jiayu sa labas ng paaralan. Nagdahilan siya na nagsasaliksik siya para sa kanyang magiging paaralan sa hinaharap, kaya madalas siyang pupunta rito. Sinubukan ni Mao To na hilahin ang kanyang ate para umuwi, pero gusto ni Qian Jiayu na imbitahan si Wuji na kumain ng noodles dahil narinig niyang ang mga magulang nito ay naglalaro ng mahjong buong gabi. Nang umuwi si Mao To, sinabi ni Zhang Qiming na inanyayahan niya si Xiao Han na maging tutor ng kanyang anak. Agad na tumanggi si Mao To dahil gusto niyang mag-aral kasama si Qian Jiayu. Pero dumating na si Xiao Han sa kanilang bahay. Sa pribadong pag-uusap nila ni Xiao Han, tinanong siya ni Zhang Qiming kung paano makapasok sa number 2 high school sa pamamagitan ng backdoor. Narinig niya na si Chen Mo ay pumasok din sa paaralan sa ganitong paraan, kaya humingi siya ng tulong kay Xiao Han. Natatakot siya na mabibigo si Mao To kapag hindi siya nakapasa sa exam, kaya gusto niyang magplano para sa kanyang anak. Pagdating niya sa paaralan, gusto sanang makita ni Xiao Han si Chen Mo, pero nakita niya itong masayang nakikipagbiruan kay Luyao. Nakita niya si Wang Bin, kaya sinabi niya rito na sabihin kay Chen Mo na makipagkita sa kanya. Sino ang mag-aakala na nakalimutan ni Wang Bin na maghintay si Xiao Han buong klase? Sa kanyang isip, patuloy na lumalabas ang imahe ni Chen Mo na malapit kay Luyao. Nang mag-break, naalala ni Wang Bin na sabihin kay Chen Mo. Sa wakas, nakilala din ni Xiao Han si Chen Mo at tinanong kung paano siya nakapasok sa middle school no 2. Nang marinig niya na sinabi ni Chen Mo na masyado siyang walang ginagawa, kaya pinapansin niya ang mga ganoong bagay, inamin ni Xiao Han na hindi siya abala tulad ni Chen Mo na buong araw ay tumatawa at nakikipag-usap sa iba. Ipinagtanggol ni Chen Mo na hindi lumalabag sa rules ng paaralan ang pagiging masayahin niya. Siguro sa mata ni Xiao Han, ang mga estudyanteng hindi masyadong magaling tulad niya ay hindi dapat narito. Malapit na ang high school entrance exam at nagtakda si Mao To ng layunin na umangat buwan-buwan. Tiningnan ni Zhang Qiming si Mao To na sinubukan niyang itali ang kanyang buhok sa kisam para hindi makatulog at tinanggal ang tali sa kanyang ulo. Sinabi niya na sapat na ang pagsisikap ni Mao To at hindi kailangan na mag-excel. Humingi si Mao To sa kanyang ama ng 4 na salita na mag-aral ng walang tulog sa kanyang likod. Matapos ang midterm exams, naniniwala si Mao To na magbibigay ng tagumpay ang pagsusumikap. Sa katunayan, pinuri siya ng kanyang guro dahil sa pag-unlad niya sa pagkuha ng average na marka. Nadismaya si Mao To nang hindi niya naabot ang kanyang layunin na makapasok sa top 20 sa klase kahit na sinikap niya ang lahat. Sa pagkadismaya, pumunta si Mao To sa isang internet cave para magpalipas ng oras. Nang makita siyang nakikipaglaban sa 4 na kalaban ng mag-isa, lahat ay namangha. Tiniyak ng kanyang kaibigan sa tabi niya na kung nasa Korea si Mao To, tiyak na magiging isang high-level na talento siya sa isang club. Dumating sa bahay si Mao To at nag-internet para maghanap tungkol sa esports. Nakita niya na parami ang kinikilala ang mga manlalaro bilang isang propesyon at maaari pa itong magdala ng karangalan sa bansa. Dumating siya sa lihim na base at ipinahayag ni Mao To ang pagnanais niyang makipagkompetensya sa esports. Alam niyang hindi niya kayang makipagsabayan kay Xiao Han sa pag-aaral, kaya gusto niyang lumipat sa isang larangan kung saan siya mahusay. Pinayuhan siya ni Xiao Han na pag-isipan itong mabuti dahil
napakatindi ng kompetisyon sa esports at napakabihira ng mga taong nakakarating sa tuktok ng kaluwalhatian. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, nangako si Mao Tuo na hanggat makakahanap si Xiao Han ng taong kayang talunin siya sa isang laban, magtutuon siya sa kanyang pag-aaral. Humiram si Xiao Han ng computer kay Qian Jiayu para makipaglaro kay Mao Tuo. Naniniwala si Qian Jiayu na dahil si Xiao Han ang nagturo kay Mao Tuo kung paano maglaro, tiyak na mananalo siya. Hindi inaasahan na unahan ng bagong alon ang luma. Mabilis na natalo si Xiao Han sa kamay ng kanyang dating estudyante. Hindi sumuko si Qian Jiayu at patuloy na inanyayahan ang mga kaklase na maglaro, ngunit walang nakatalo kay Mao Tuo. Nag-post si Mao Tuo online at nagreklamo sa ilalim ng username na Yang Fan. Sinabi ni Qian Jiayu na kahit 3 oras na siyang nag-aaral tungkol sa laro, wala pa rin siyang naintindihan. Naniniwala si Yang Fan na kailangan din ng talento sa paglalaro. Kung mayroon siyang kaibigan na magaling sa paglalaro, dapat niya itong pahalagahan. Sa klase, narinig ni Guji na naghahanap si Qian Jiayu ng magaling na manlalaro, kaya gusto niyang subukan. Nagpunta siya sa internet cave para makipagkita kay Mao Tuo. Sinabi ni Guji na ngayon lang siya nagsimulang maglaro ng StarCraft. Gayunpaman, gusto niyang hamunin ka sa isang super hard mode match. Gustong pumusta ni Mao Tuo sa isang laban sa mathematical genius. Kung matalo si Gujay, kailangan siyang lumayo kay Qian Jiayu. Sa simula ng laban, naubos agad ni Guji ang kanyang kalaban sa isang atake lang. Gusto ni Mao Tuo na sumunod sa mga panuntunan ng profesional na kompetisyon at maglaro ng 2 pang laro para matukoy ang mananalo. Ngunit dahil sa mabilis na pag-ooperate at mahusay na diskarte ni Gujay, nanatili siyang hindi natalo. Inaasahan niyang tutuparin ni Mao Tuo ang kanyang pangako na mag-aaral ng mabuti. Inabon ni Mao Tuo si Guji at tinanong kung bakit niya gustong makipaglaro sa kanya. Sinabi ni Guji na hanggat kailangan siya ni Qian Jiayu, hahanap siya ng paraan upang tulungan ito. Naisip niya na kung may sapat na kakayahan si Mao Tuo para sa profesional na kompetisyon, paniguradong matatalo niya ang isang bagong manlalaro na tulad ko. Ngunit hindi aksidente ang pagkapanalo ni Guji kay Mao Tuo. Sa loob ng isang linggo, gumugol siya ng 5 oras bawat araw, kasama na ang 14 na oras sa weekend para lang mag-aral at magsanay sa laro. Tinanong niya si Mao Tuo kung nakagugol na siya ng 50 oras bawat linggo sa pag-aaral. Kung hindi pa, dapat niyang sabihin na hindi pa siya nagsisikap ng sapat, sa halip na isipin na hindi siya magaling mag-aral. Nag-isip si Mao Tuo at na-realize na mas marami siyang oras na ginugol sa pagtingin at pakikipag-chat online kay Qian Jiayu. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang ama na nagsusuka sa banyo. Tinulungan niya ang kanyang ama na makahiga sa sofa at bumalik sa kanyang kwarto. Nakita niya sa mesa ang isang sulat mula sa kanyang ama na nakasulat sa tissue paper, "Aon." Mao Tuo, nagpasya ka noong pumasok sa second high school, pagkatapos ay lumipat sa esports. Gusto ko na mag-aral ka, dahil mas magiging madali ang iyong buhay kung makakapag-aral ka. Ngunit si Aon Ping ay naniniwala na ang mga araw ng pagsisikap sa landas na iyong pinili, bagaman mahirap ay puno ng kulay. Kaya piliin mo ang gusto mo, upang magawa ang gusto mo. Hanggat gumagawa ka ng mabuti, malusog, at masaya, susuportahan ka namin palagi. Mao Tuo, gusto kitang yakapin. Kahit anong gawin o saan ka man pumunta, tandaan mo na mahal kita. Huwag mong hayaan na magkaroon ka ng pagsisisi sa iyong buhay. Nagising si Himing ang hating gabi at nabasa ang mensahe ng kanyang anak. Sinabi ni Mao Tuo sa kanyang ama na huwag mag-alala dahil magte-take siya ng pagsusulit. Papasok ako sa second high school sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap. Kinabukasan, ang artikulo ni Qian Jiayu na Diamond in the Heart ay nailathala sa front page ng school magazine. Ibinahagi niya ang magandang balita at nagpasalamat din sa payo mula sa nickname na Yang Fan. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya na may isang bihasang editor na nagbibigay sa kanya ng payo. Sinabi ni Mao Tuo na mayroon siyang kaunting abala, kaya hindi muna siya mag-o-online sa loob ng ilang oras. Sa halip na mag-target na makapasok sa top ranks, nagsisikap si Mao Tuo na mag-aral ng 55 oras bawat linggo. Nagising si Himing sa hating gabi para uminom ng tubig at nakita pa rin niyang gising ang kanyang anak at nagsosolve ng mga problema. Sa wonton shop ng pamilya Carmen, tinanong ni Qian Jiayu si Guji tungkol sa kanyang nararamdaman sa pagkapanalo ng Shanghai City Mathematical Olympiad. Hindi tinanggap ni Guji dahil malayo pa ito sa target na itinakda ni Teacher Zhao. Wala siyang nararamdaman tungkol sa kompetisyon at gusto lang niyang pasalamatan si Qian Jiayu. Bago ito, gusto ni Carmen na i-set up ang kanyang matalik na kaibigan sa henyo, kaya nagbigay siya ng payo kay Guji na magpasalamat at magbigay ng chocolate kay Qian Jiayu. Nahuli ni Qian Jiayu si Carmen na nakikipag-ugnayan kay Gujay, kaya hinila niya ang kanyang matalik na kaibigan para batiin ito. Pakiramdam ni Carmen na napakabait ni Gujay at napakaalaga niya kay Qian Jiayu. Sa takot na mailagay sa isang awkward na sitwasyon ang kanyang kaklase, inamin ni Guji na mahal niya si Qian Jiayu tulad ng pagmamahal niya kina Carmen at Chenmo. Gusto niyang pumasok sa klase kasama ang lahat araw-araw. Sa klase, narinig ni Chenmo sa class president na sumasakit ang paa ni Giant Feng kaya hindi siya sasali sa basketball tournament at dahil walang gustong pumalik. Kaya't kailangan nilang sumuko sa koponan ni Xiao Han. Galit pa rin si Chenmo kay Xiao Han kaya hinimok niya si Lu Yao na sumali. Bilang sports deputy ng klase, nanawagan siya na bumuo ng isang basketball team na magwawagi. Kung matatalo nila ang advanced class, ililibre niya ang buong koponan sa Gias Fried Chicken. Siyempre, ang pagkain ang nagbigay inspirasyon sa kanila. Ang mga lalaki ay naghanda para sa paligsahan. Sa laro, sunod-sunod na nakaka-score si Xiao Han, ngunit hindi niya kayang masira ang determinasyon
eliminasyon ng class 1-0. Sa huling minuto na magdidikta kung sino ang mananalo, na-distract si Xiao Han nang makita niya si Chen Mo na nag-cheer para kay Luyao. Bunga nito, tumama ang kanyang mukha sa kamay ni Luyao at lumabas ang bola sa ring. Binati niya si Chen Mo dahil sa pagkamit ng gusto nito. Pagbalik sa klase, nakatanggap si Xiao Han ng isang eroplanong naglalaman ng sorry mula kay Chen Mo. Mabilis siyang tumakbo palabas, ngunit hindi niya ito naabutan. Bago ang high school entrance exam, nagtipon ang lahat sa wonton shop para mag-aral ng mga subject kasama si Mao To. Sa wakas, dumating na ang resulta. Kinakabahan si Mao To na marinig ang kanyang score sa telepono, 78 sa Chinese at 89 sa math. Nang makita na tumigil si Mao To sa kanyang English score, pilit na umiti at inalo siya ng lahat. Sino ang mag-aakala na sasabihin ni Mao To na mas mataas siya ng 8 puntos sa passing score? Sobrang emosyonal ni Ming kaya dali-dali siyang tumakbo palabas para itago ang kanyang mga luha ng kaligayahan. Nagpasya siyang ilibre ang buong pamilya sa Rotary Buffet sa Oriental Tower. Nang makita si Qian Jiayu, gusto ni Mao To na tuparin ang kanyang pangako. Sabihin ng isang sikreto pagkatapos makapasa sa second high school. Nakita niya si Qian Jiayu na abala sa pagbabasa ng isang nobela, kaya hiniling niya na ikwento ito sa kanya. Nagtaka siya kung bakit gusto ng bida ang bidang babae, ngunit hindi siya nangahas na umamin sa kanya mula noong bata pa sila. Naisip ni Qian Jiayu na hindi dapat magpahayag ng damdamin ang bida kapag ang bidang babae ay may gusto sa iba, dahil kung gagawin niya, hindi na sila magiging magkaibigan. Mas mabuti pang manatili sa kasalukuyang sitwasyon para manatiling kasama ng bida ang taong gusto niya. Natulala si Mao To at inisip ang kanyang sariling sitwasyon at hindi siya nangahas na umamin kay Qian Jiayu. Sa bagong semestre, ang mga mag-aaral ng grade 11 ay pumunta sa isang fishing village para sa isang survey. Nag-sign up si Qian Jiayu para sa Rural Economy Survey. Gusto rin niyang sumali sa grupo ni Xiao Han na manood ng meteor shower. Sa kabilang banda, dumating si Wang Bin upang ibigay ang isang folder ng mga disk kay Mao To. Dahil pupunta siya sa fishing village, hindi niya ito may iwan sa bahay. Hindi nangahas si Mao To na kunin ito dahil masakit pa rin ang mga marka ng palo ng kanyang ama. Naalala niya ang hapong iyon, biglang dumating ang kanyang ama sa lihim na base dahil ito ang dating bahay ng kanilang pamilya. Nakita niya ang grupo ng mga kabataan na nagtitipon-tipon kaya naghinala si Ming. Nakita niya na may ilaw pa ang AC player kaya binuksan niya ito at nakita ang isang late night temptation na pelikula. Ipinagtanggol ni Mao To na nag-aaral siya ng Japanese. Nang makita ang buong bag ng mga disk, pinuri ni Ming ang kanyang anak dahil sa pagiging masigasig sa pag-aaral ng mga banyagang wika. Pagdating sa bahay ni Xiao Han, hiniling ni Wang Bin sa kanyang mabuting kapatid na itago ang isang napakahalagang bagay. Binuksan ni Xiao Han ang folder at nakita ang isang eksena ng romansa. Sakto namang narinig niya ang tunog ng pag-uwi ng kanyang ina, kaya nagmadali siyang maghanap ng lugar upang itago ito. Sa huli, pinili niya itong itago sa ilalim ng kama. Nang makarating sila sa fishing village, pumunta ang class president sa bawat kwarto upang kolektahin ang mga merienda. Masunuring ibinigay ni na Carmen at Chen Mo ang kanilang mga merienda. Pagkatapos umalis ng class president, mabilis nilang itinago ang natitirang merienda sa banyo. Sa dormitoryo ng mga lalaki, nagtatalo ang mga lalaki kung sino ang pinakamagandang babae sa grade 11. Parehong sinabi ni na Luyao at Giant Feng na si Chen Mo ang pinakamaganda. Sumalungat si Wang Bin dahil medyo agresibo si Chen Mo at hindi kasing lambing ng mga babae sa kabilang klase. Si Wu Ji lang ang nagsabing si Qian Jiayu ang pinakamaganda. Nahulaan ni Wang Bin na si Wu Ji ay malapit sa grupo ng mga babae dahil kay Qian Jiayu. Kinabukasan, sinervi ng grupo ni Chen Mo ang kalidad ng tubig, habang si Qian Jiayu naman ay nag-interview sa mga mangingisda tungkol sa kanilang pangingisda. Samantala, nagdala si Inves nga ng ilang wonton sa bahay ni Chen Mo. Tamang-tama na naglilinis si Everett Fuong sa bahay, kaya tinulungan siya ni Inves nga sa kwarto ni Chen Mo. Nakita ni Everett Fuong ang dalawang papel na eroplano. Nakita niya ang larawan ng isang lalaki at isang babae sa mga ito, kaya natakot siyang maaga pa lang ay nag-iibigan na ang kanyang anak. Nagkataon na nakita ni Inves nga ang isang kahon ng regalo sa ilalim ng kama. Nakasulat sa card, 2 linggo ang inabot ni Chen Mo para buuin ang modelong eroplano para sa kaarawan ng hipokrito na si Han. Nang dumating sila sa wonton shop, sabay-sabay na hinulaan ng tatlong ina kung sino ang gusto ni Chen Mo. Hindi pa nila naririnig na binanggit ng kanilang mga anak ang sinumang may apelyidong Han. Nagulat sila nang maisip na si Xiao Han ay may apelyidong Han. Hindi pinaniwalaan ni Qian Bin ang kwento na maagang nagmahal ang kanyang anak. Hindi inaasahan, natagpuan ni Qian nga ang isang papel na eroplano sa kwarto ni Xiao Han. Nakasulat pa rito, paumanhin, ginoong mapagkunwari. Nagpasya si Qian Bin na siya sa atin ang pribadong kwarto ng kanyang anak at natagpuan ang isang bag na puno ng mga pelikulang pampelikula na may mga sexual na eksena. Sa dormitoryo, nagdahilan si Chen Mo na pagod siya, kaya hindi siya sumama sa panonood ng meteor shower. Ngunit alam ni Carmen ang ibig sabihin nito at gusto rin niyang manatili sa bahay. Alam niyang gustong-gusto ni Jiayu na manood ng meteor shower kasama si Xiao Han. Hinimok ni Chen Mo ang kanyang matalik na kaibigan na bilisan na baka huli na sila. Dahil sa biglaang pag-ulan, kailangang bumalik ni Jiayu. Sinabi ni Carmen na tumakbo si Chen Mo para bigyan si Jiayu ng payong. Itinadhana ng tadhana na magkita ang mga taong nagmamahalan. Nang marinig niyang hindi darating si Jiayu, binigay ni Chen Mo ang payong kay Xiao Han. Hinabol niya ito para makipag-usap ng mas malinaw sa kanya. Chen Mo, naniniwala akong naunawaan natin ang isip ng isa't isa. Ngunit
Ngunit pagkatapos ng kaarawan mo, libu-libong beses ko nang tinanong ang sarili ko kung bakit bigla kang nagbago at naging ganoon kagalit sa akin. Naisip ko na hindi naman kailangan na maging ganito ang sitwasyon natin. Xiao Han, hindi kita kinamumuhian. Ngunit si Jeyu ang matalik kong kaibigan. Sa ilalim ng bubong ng kubo, tahimik na naghintay sina Xiao Han at Chen Mo na tumila ang ulan. Nang makakita ng shooting star, mabilis na nag-wish si Chen Mo. Tiningnan siya ni Xiao Han at gusto rin niyang humiling ng isang bagay. Alam niyang Sagittario si Chen Mo, kaya itinuro niya sa kanya ang sarili niyang konstelasyon. Hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga kamay na nagpagawa ng dalawang puso. Pinapalo ng kanilang mga puso ang parehong ritmo, ngunit sa malayo, may isang pusong nabiyak. Ibinunyag ni Xiao Han na minsan na niyang tinanggihan si Jeyu, ngunit marahil ay hindi sapat na malinaw. Natakot si Chen Mo na masaktan ang kanyang matalik na kaibigan. Maaga sa umaga, hindi hinintay ni Jeyu si Chen Mo. Sa halip ay umalis siya ng may daladalang bagahe. Sinabi ni Cameron na nagpunta si Jeyu upang hanapin si Chen Mo noong nakaraang gabi at nakita silang malapit na magkasama ni Xiao Han. Pag-uwi sa bahay, tinanong ni Gen Bin ang kanyang anak tungkol sa bag ng mga dis at sa dalawang eroplano ng pag-ibig. Nalaman niya na dinagdagan ni Chen Mo ng puso ang eroplano. Nagalit si Gen Bin at tinanong kung lumampas na siya sa hangganan kay Chen Mo. Iginigiit ni Xiao Han na wala siyang ginagawang masama at hindi sa kanya ang bag ng mga dis. Dito naman, pinalabas ni Chen Mo ang kanyang ina mula sa silid dahil ayaw nitong maniwala na wala siyang ginagawang masama kay Xiao Han. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam si Jeyu ng pait habang naaalala ang tatlong taong pangako ni Xiao Han. Natawa siya dahil ang lahat ay pawang ilusyon lamang niya. Nang makita si Chen Mo sa paaralan, pinuri ni Xiao Han ang iginuhit niyang larawan sa eroplano. Maaari niyang ipaliwanag sa kanyang ina na siya lang ang inaalala niya. Nagulat si Chen Mo dahil si Jeyu ang nasasaktan. Dahil hindi pumasok si Jeyu, personal na pinuntahan ni Chen Mo ang bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Ipinaliwanag ni Chen Mo na pagkatapos niyang malaman na gusto ni Jeyu si Xiao Han, sinubukan niyang iwasan ito dahil pinahahalagahan niya talaga ang kanilang pagkakaibigan. Handa siyang maging punching bag para sa galit nito. Para mapagaan ang loob ng kanyang matalik na kaibigan, sinabi ni Jeyu na walang kasalanan si Chen Mo o Xiao Han, ngunit hindi niya kayang magpanggap na walang nangyari. Jeyu, magkaibigan pa rin ba tayo? Hindi ko alam, Chen Mo. Sa kabilang banda, dumating si Wang Bin upang kunin ang kanyang mga gamit at humingi ng tawad sa ina ni Xiao Han. Humingi ng paumanhin si Gen Bin sa maling pag-akusa sa kanyang anak. Nang makauwi si Chen Mo, inanunsyo ni Yu na ililipat niya ang kanyang anak sa isang paaralan para sa mga babae at lilipat din ang kanilang buong pamilya upang tapusin ang maagang pag-ibig ni Chen Mo. Sinumbatan niya ang kanyang ama sa hindi pag-alam sa buong sitwasyon at sa pagdedesisyon ng mag-isa sa payo ng kanyang asawa. Sinumbatan ni Yu ang kanyang asawa sa pag-spoiling sa kanilang anak. Umiiyak na hinarap ni Gen Fang ang kanyang asawa na nagtanong kung minsan man ay nakinig siya sa kanilang mag-ina. Siya ay puro panghusga at pagpuna sa lahat ng bagay. Sa loob ng maraming taon, ang mag-ina ay kailangang lumipat ng bahay ng maraming beses para sa kanyang trabaho. Dahil dito, wala pang nagkaroon si Chen Mo ng pagkakaibigan na tumagal ng higit sa 2 taon. Palagi niyang sinasabi na gusto niya ang pinakamabuti para sa mag-ina, ngunit hindi niya pinag-isipan ang kanilang damdamin. Shen Pengyu, kung ililipat mo ang ating anak sa ibang paaralan, maghihiwalay tayo. Nang malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Jeyu, nagpadala si Mao Tao ng mensahe gamit ang username na Yang Fan para mag-check up sa kanya, ngunit walang tugon. Naghanap siya sa internet ng mga biro para ipadala kay Jeyu. Ngayon sa kalye, nakita ni Gi Yiming ang kanyang adoptive mother na nagkolekta ng mga karton. Nag-ayos siya nakakain silang tatlo ni Mao Tao mamaya. Ngunit hindi alam ni Gen Mai kung sino ang nasa harap niya. Nang marinig ang pangalan ni Zhang Qiming, sinabi niyang ito ang kanyang ampon na kakatapos lang maging 18 taong gulang. Nang makauwi na sila, napansin ni Gi Yiming na nasa matinong pag-iisip pa rin ang kanyang ina. Pinayuhan pa nga siya nitong mag-alala ng higit pa kay Mao Tao. Medyo nag-alala si Gi Yiming, kaya pinapuntahan niya ang kanyang kapatid sa ina para magpatingin sa ospital. Sa bahay ni Jeyu, gusto siyang dalawin ni Wookie, ngunit natatakot siyang kumatok sa pinto. Nagkataon na nakasalubong niya si Mao Tao. Hiniling niya kay Mao Tao na dalhin siya para bisitahin si Jeyu. Para hindi mabigyan ng pagkakataon ang kanyang karibal na alagaan si Jeyu, mabilis na nagtanong si Mao Tao kay Han. Bumili rin ang aking kapatid ng paborito mong chiffon cake. Mabilis na ibinigay ni Wookie ang kanyang notebook sa kanyang kaklase. Sa ngalan ng pamilya ni Mao Tao, tinanggap niya ang kabaitan ni Wookie. Nakita niyang hapon na kaya inanyayahan niya si Wookie na umalis muna. Dahil alam niyang abala ang mga magulang ng kanyang kaklase sa paglalaro at hindi nagluluto, ibinigay ni Jeyu ang bag ng chiffon cake kay Wookie. Dito naman, nakipagkita si Xiao Han kay Chen Mo. Nalaman niyang pinapalipat ng paaralan si Chen Mo ng kanyang tiyuhin, kaya gusto niyang ipaliwanag ng maayos ang sitwasyon. Kahit nakakainin siya, hindi siya natatakot. Sa pinakamalala, ipapakita niya sa tiyuhin ang kanyang plano sa paghahanda para sa college entrance exam. Sisiguraduhin niyang tiyak na gaganda ang academic performance ni Chen Mo. Sisiguraduhin din niyang hindi niya hahanapin si Chen Mo at hindi niya maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Sige, Chen Mo, ang ating kwento ay ipagpapatuloy
magpatuloy sa 1 taon. Pag-uwi sa bahay, ipinakita ni Chenmo sa kanyang ama ang kanyang plano sa paghahanda para sa college entrance exam. Ipinahayag niya na nagpasya na sila ni Xiao Han na limitahan ang kanilang pagkikita hanggang matapos ang pagsusulit. Inamin niya na hindi siya perpekto tulad ng inaasahan ng kanyang ama, ngunit ito ang kinabukasan ko, Tay. Gusto ko rin itong seryosohin. Gusto kong manatili sa pangunahing paaralan para magpursige sa buhay ko. Nang makita ang kanyang asawa na umuwi galing sa pamamalengke, sumang-ayon si Giyu na bigyan ang kanyang anak ng pagkakataong patunayan ang sarili sa panghuling pagsusulit. Umiti si Qian Fang dahil sa wakas ay naunawaan na ng kanyang asawa. Araw-araw, hinihintay ni Mao Tao si Jiayu na mag-online. Bigla siyang nag-message sa kanya at ibinuhos ang kanyang magulong damdaman. Sa isang iglap, napagtanto niya na ang lahat ay puro kasinungalingan. Ang mundo sa harap niya ay biglang gumuho at nag-iisa siyang tila isang biro. Jiayu, ang pagguho ay hindi kinakailangan ang buong mundo mo. Kung lilingon ka, baka makakita ka ng bagong tanawin. Panahon na para magpaalam ka sa lumang mundo at yakapin ang isang bago. Lihim na nagtanong si Mao Tao sa kanyang sarili, mayroon ba akong lugar sa bagong mundo niya? Nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataon at nag-message kay Jiayu para makipagkita. Balisang hinintay ni Mao Tao ang sagot niya. Sumang-ayon si Jiayu na makipagkita kay Yang Fan sa susunod na linggo. Kinabukasan, nagpagupit ng buhok si Jiayu. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog ay parang mga araw na lubos niyang minamahal ang isang tao. Pagbalik sa paaralan, nagkaroon ng bagong hitsura si Jiayu. Iniling niya na magpalit sila ng upuan ni Carmen. Nang makita si Jiayu sa bakuran ng paaralan, tumakbo si Xiao Han para kumustahin siya. Nang makita si Dingding na tinatawag si Xiao Han, humingi ng paumanhin si Jiayu at umalis. Sa wakas, dumating na ang araw na makikipagkita siya kay Jiayu. Nagdala si Mao Tao ng paborito nitong libro bilang tanda para magkakilala sila. Dito naman, naghanda si Jiayu para pumunta sa lugar ng tagpuan. Sakto, dumating si Xiao Han para ipaalam na nawawala ang kanyang lola. Kaninang umaga, dinala siya ng tatay ni Mao Tao sa doktor, ngunit sa isang saglit ay nawala siya. Sa harap ng Shanghai Library, naghintay si Mao Tao para sa sandali na maamin niya ang kanyang pagkatao kay Jiayu. Ngunit naghintay siya buong araw. Hindi pa rin siya nagpapakita. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin mahanap ni Qian nga ang kanyang ina. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging pabaya at sa hindi niya pagpansin sa sakit na pagkalimot ng matatanda. Ipinagprint na ni Gi Ming ang mga missing person na flyer at nagbigay siya sa bawat isa. Sakto, tumawag ang pulis at sinabing natagpuan si Qian, maimalapit sa istasyon ng tren. Nang marinig ang balita, mabilis na tumakbo ang lola ni Mao Tao para aliwin si Jiayu. Nang makitang umuwi na ang kanyang lola, niyakap siya ni Jiayu. Ngunit hindi nakilala ng lola ang apo na personal niyang pinalaki. Maging ang sarili niyang bahay ay kakaiba sa kanya at gayon din ang kanyang mga anak at apo. Nang may paubos ni Qian nga ang kanyang ina, lumabas siya upang maglinis. Umiyak siya dahil hindi na siya nakilala ng kanyang ina. Ma, tinanong mo ako kung sino ako. Ano nang gagawin ko? Hindi na ako maalala ni mama. Pagkatapos magkasakit ang kanyang ina, nagpasya si Qian nga na mag-resign sa trabaho para maalagaan ang kanyang ina. Si Yi Kang, na nagmamahal sa kanyang asawa, ay sinasamantala ang kanyang libreng oras upang mag-alaga sa ina para makalabas si Qian nga at makipagkita sa mga kaibigan. Malapit na ang kaarawan ni Jiayu. Plano ni Mao Tao na bigyan siya ng Moonstone. Gamit ang username na Yang Fan, nag-message siya upang paalalahanan siya tungkol sa Lucky Stone para sa mga taong ipinanganak sa buwang ito. Pinayuhan niya siya na kung may magbigay sa kanya ng Moonstone, dapat niya itong pahalagahan. Namili si Giming sa palengke. Nagkataon na nakita niya si Wuki na nagtatanong tungkol sa pagbili ng Moonstone. Dito naman, dinala ni Giming ang pakwan sa kanyang adoptive mother. Inakala ni Genvi, maina ang pangalawa niyang anak ay si Jian Guo. Dinidala niya ang kanyang nobya para ipakilala. Pinipilit niya ang mag-asawa na magpakasal kaagad dahil para sa kanya, ang hindi pagdaraos ng kasal para sa kanyang pangalawang anak na nasa ibang bansa ay isang matagal ng pasanin sa kanyang puso. Nang makipag-usap ng pribado kay Yan Bin, sinabi ni Giming na gusto niyang magdaos ng kasal. Handa siyang maghintay para kay Yan Bin, ngunit nag-aalala siya na hindi na mahaba ang panahon ng kanyang adoptive mother. Ayaw niyang magkaroon ito ng pagsisisi tungkol sa hindi pagdaraos ng kasal para kay Jian Guo. Pag-uwi sa bahay, tinanong ni Yan Bin si Xiao Han para sa kanyang opinyon. Inamin niya na noong una ay mariin siyang tumutol sa relasyon ng kanyang ina sa kanyang tiyuhin, ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niya ang sinseridad nito. Kahit na hindi ito para kay Jiayu, sumasang-ayon siya na magpakasal muli ang kanyang ina. Ma, alam kong marami kang pinagdaanan para sa akin. Ang mga magulang ng ibang kaibigan ay nanonood ng TV o naglalakad-lakad pagkatapos ng trabaho. Ngunit ikaw, ma, pagkatapos ng trabaho, kailangan mong magtrabaho sa ibang bahay. Naisip ko noon na paglaki ko, aalagaan kita. Ngunit natuklasan kong maraming bagay na hindi ko kayang gawin, samantalang nagawa ni Tio Ming. Sa halip na manatili ka sa tabi ko, mas gusto kong maging masaya ka. Dahil lumipat na ang mag-ina ni Xiao Han sa kanilang bahay, binalak ni Mao Tao na tanggalin ang litrato ng kanyang ama bilang isang negosyante. Nararamdaman niya ang pressure sa tuwing tinitingnan niya ang litratong ito. Dumating si Gi Ming at sinumbatan
napalitan ang kanyang anak na pinagbawalan siyang galawin ang kanyang litrato. Nagalit si Hyun Bin at pinagbawalan ang kanyang asawa na maging marahas kay Mao To. Dahil sa suporta ng kanyang ina, puno si Mao To ng kumpiyansa dahil may matibay na siyang suporta mula ngayon. Sumang-ayon si Giming, natanggapin na palitan ang litrato ng negosyante ng isang pamilya. Matapos lumipat sa bahay ni Mao To, naging kapitbahay ni Chen Mo si Xiao Han. Mula sa itaas, itinuro niya sa kanya ang bawat sulok ng komunidad. Pagkatapos ng klase, nakita ni Carmen si Lu Yao na nagpapahayag ng kanyang nararamdaman sa isang senior. Pinagpasalamat siya nito sa kanyang sinseridad, ngunit hindi niya matanggap ang espesyal na regalo niya. Nang lumabas si Carmen para makipag-usap kay Lu Yao, ibinunyag niya na si Sister Jai ay ang kanyang kapitbahay na lumaki kasama siya. Noong bata pa siya, nautal siya. Siya ang naghikayat sa kanya na sumali sa Little Stars Club. Hanggang ngayon, hawak pa rin niya ang kurbatang ibinigay nito sa kanyang unang pagganap. Natanto ni Carmen na ang mga walang malay na damdaming iyon sa unang pagkakataong magkasama sila sa entablado ay para lang sa kanya. Pagkatapos lumipat ng pamilya ni Sister Jai, 2 taon at 3 buwan na hindi niya ito nakikita. Nang makita niya si Sister Jai na bumalik sa paaralan, umaasa siyang makapasok sa paaralan araw-araw. Ngunit aalis na siya sa ibang bansa, kaya gusto niyang bigyan siya ng regalo bilang paalam. Kahit masakit ang puso ni Carmen, gusto pa rin niyang tulungan si Lu Yao. Ngayon, nang makipag-usap kay Sister Jai ng pribado, ipinakilala ni Carmen ang sarili bilang kaklase ni Lu Yao. Sinabi niya na personal na pinili ni Lu Yao ang bawat piraso ng chocolate at kung hindi niya ito tatanggapin, masasaktan siya. Nang ibalita niya kay Lu Yao ang magandang balita, sinabi ni Carmen na nagpapasalamat sa kanya si Sister Jai. Nostalgic din siya sa mga taon na naglalaro sila ni Lu Yao. Abay siyang mag-shoot kaya inimbitahan niya si Carmen na mag-dinner sa ibang araw. Kaya pala, iyon ay ilusyon lamang na nilikha ni Carmen para kay Lu Yao dahil hindi tinanggap ni Sister Jai ang regalo upang hindi siya umasa. Umiiyak si Carmen habang kinakain ang bawat candy na pawang gawa ng puso ng taong gusto niya. Dumaan siya sa dating bahay ni Xiao Han at Jeyu. Naaalala ang mga oras na tumatakbo siya upang kumatok sa kanyang pinto. Ang bahay ngayon ay wala na ang bakas ni Xiao Han. Pag-uwi sa bahay, nakatanggap si Jeyu ng mensahe mula sa username na Yang Fan. Humingi siya ng paumanhin sa paulit-ulit niyang pagbaliwala sa kanilang pagtatagpo. Nang mahulaan ni Yang Fan na malungkot siya dahil sa kanyang emosyonal na sitwasyon, pinuri siya ni Jeyu sa pagiging matalas niya sa lahat. Ibinunyag niya na gusto niyang tapusin ang nakaraan. Nag-toast si Mao To sa screen. Para ipagdiwang ang kanyang pagtatapos, bumalik si Jeyu sa kanilang lihim na lugar para hanapin ang larawan niya at ni Xiao Han. Nang makita niya si Mao To na nakasilip din sa larawan, pinabayaan na lang niya ito. Naisip niya na baka ginamit ni Jeyu ang larawan para tapusin ang relasyon niya kay Xiao Han. Papunta sa kasalan kasama ang kanyang pamilya, nagulat si Jeyu nang batiin siya ng kanyang mga kaibigan ng happy birthday. Kahit na hindi siya nag-organisa ng party, naghanda ang bawat isa ng regalo. Kabilang dito, ang moonstone na regalo ni Wookie ay lubhang nakakabighani kay Jeyu. Nang si Chen Mo na ang magbibigay ng regalo, binigyan niya ang kanyang matalik na kaibigan ng isang notebook. Sa loob nito ay ang mga alaala na personal niyang iginuhit. Happy birthday, Jeyu. Kailanman na kailangan mo ako, nandito lang ako, naghihintay para sa iyo. Si Kian Jeyu ay labis na naantig at nagpasalamat sa pagkakaibigan ng lahat. Ngunit dahil si Guan Aiping ay hindi mahilig sa pagiging magarbo, nagdaos lamang sila ng isang party sa bahay. Nag-host ang mag-asawang Chen Pengyu at Chen Xiu sa pagtanggap sa bagong kasal na lumabas sa ASO. Lumuhod si Zhang Qiming at gumawa ng pangako. Naalala niya na kailangan niyang magpanggap na si Mao To. Nangako siya na kung ituro lamang ng kanyang asawa ang silangan, hindi siya kailanman pupunta sa kanluran. Asawa ko, sa nalalabi kong buhay, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Magtatayo ako ng isang mainit at ligtas na kanlungan para sa iyo upang makasandal. Zhang Qiming, hindi madali para sa ating dalawa na marating ang puntong ito. Simula nang makasama ka, mas madalas akong umiti at naramdaman ko na mas kawili-wili ang buhay. Umaasa ako na mula ngayon, magiging iisang puso at isipan tayo. Nagpatuloy silang mag-isa kasama ang dalawa nilang anak. Binati ng lahat ang kanilang huli, ngunit masayang pagpapakasal. Nang inalok ng saan ang kanyang anak, naantig si Chen Xiue dahil sa wakas ay naisaayos na niya ang kasal para kay Zhang Qiming. Sa wakas ay naalis na ang buhol sa kanyang puso. Pumasok siya sa silid upang bigyan si Qian Jiayu ng regalo sa kaarawan. Gustong kumuha ni Mao To ng isang souvenir na larawan, ngunit hinila niya ang kamera pabalik upang kumuha ng larawan lamang para kay Qian Jiayu at Xiao Han. Inaasahan niyang ang pribadong larawang ito ay maglalagay ng wakas sa kanyang pag-ibig na walang kapalit. Pag-uwi, nag-text si Qian Jiayu kay Yang Fan upang sabihin na natapos na niya ang ritual ng pamamaalam sa nakaraan. Gumaan ang kanyang loob dahil sa wakas ay naibigay na ang pagtatapos sa mga bagay-bagay. Sa kabilang banda, ginaya ni Giming ang bagong larawan ng buong pamilya. Napuno ng tawa ang bahay. Sinasabi niya na kapag nakikita ng mga bisita ang portrait na ito na parang sa isang negosyante, malalaman nila kung sino ang haligi ng pamilya. Ipinakita ni Mao To ang isa pang larawan sa kanyang nanay. Ito ang portrait ng isang negosyante ni Imin, ngunit ginupit. Sumang-ayon si Hyun Bin na panatilihin ng kanyang asawa ang larawan ng mga magagandang babae para sa kaginhawaan. Sa pagsisimula ng school year, narinig ni Qian Jiayu na kalahati ng klase ay lumipat sa natural na klase. Bumuntong hininga si Cameron dahil si Wang Bin, Jian Feng, at Lu Yao ay hindi na natili. Pati si Guru Zhu ay lumipat na rin upang maging advisor ng advanced class. Ang
buong klase ay nawala ng pag-asa nang ang kanilang homeroom teacher ang pumalit kay Guru Zhu upang mamahala sa klase. Pagpasok pa lang niya sa klase, nahuli si Mao To na kumakain ng merienda sa klase. Inako ni Chenmo ang kasalanan para sa kanya, kaya't ibinigay niya ang kanyang sariling tinapay. Nang mag-recess, narinig ni Qian Jiayu na kinain ni Chenmo ang butterfly pastry, kaya't ibinigay niya ang kanyang sariling tinapay. Sa wonton shop, nagtipon ang buong komunidad upang manood ng soccer. Malapit nang matapos ang dalawang halves nang biglang maka-score ang Chinese national team na nagdulot ng malaking kagalakan. Sa gitna ng mga sigaw, biglang bumagsak sa sahig si Qian Mai. Sa harap ng operating room, sinabi ni Qian Bin kay Xiao Han na dalhin na ang dalawang kapatid na pabalik ng bahay para makapasok pa sila sa paaralan kinabukasan. Pagka-uwi pa lang, biglang nakatanggap si Qian Jiayu ng tawag na matagumpay ang operasyon ng kanyang lola. Kinabukasan, nagising si Qian Mai at agad na nagtanong kung nanalo ba ang Chinese national team. Tumawa ang buong pamilya dahil ligtas na si Qian Mai. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Qian Jiayu at bumulong ng paumanhin sa pagpapaalis sa bata patungong Jiangxi. Alam ni Qian na humihingi ng tawad sa kanya ang kanyang ina, kaya't hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Sa panahong iyon, nagalit siya sa kanyang ina dahil ibinigay ang posisyon sa pabrika sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki at pinanood siya na pumunta sa malayong rural area. Nang makita ni Jimin na medyo kakaiba ang kanyang ina, nagmamadali siyang tumawag ng doktor. Ngunit, unti-unting lumubog sa isang walang hanggang pagtulog si Qian Mai. Ang dalawa niyang anak na lalaki sa ibang bansa ay hindi rin nakauwi sa oras para makita ang kanilang ina sa huling pagkakataon. Matapos ihatid ang dalawang kapatid sa paliparan, bumalik si Jimin upang turuan ang kanyang mga anak na magtupi ng gintong tuktok upang sunugin para sa kanya. Naalala niya na siya ay isang malikot na bata sa kapitbahayan, ngunit minahal at inampon siya ni Qian Mai. Bumuntong hininga si Qian na dahil ang kanyang ina ay mabait sa lahat ng tao maliban sa kanya. Naalala ni Qian Jiayu na sa mga huling araw ng kanyang lola, tinawag siya nitong aking mahal na anak. Sa katunayan, napagkamalan siya nitong kanyang ina at hindi na niya maalala si Qian Jiayu. Dinala ni Xiao Han si Qian Jiayu sa parke at inalala ng magkakapatid ang masasayang sandali na kasama ang kanilang lola mula pagkabata hanggang paglaki. Siya ay palaging pasensyosa at mapagmahal sa bawat isa sa kanila. Sa mata ni Xiao Han, palagi siyang masayahin. Iniisip niya na basta't ngumiti tayo, maaalala natin siya at sa ganoong paraan, hindi siya kailanman maglalaho. Ngunit pagkatapos ng ilang araw ng kalungkutan, sa wakas ay nag-online si Qian Jiayu. Nakatanggap siya ng maraming mensahe mula sa user na Tiyang Fan. Matagal na niya siyang hinihintay na mag-online. Ibinahagi ni Qian Jiayu ang mga karaniwang kwento sa kanyang buhay. Pagbalik sa paaralan, ibinalik niya kay Chenmo ang sketchpad. Pinangalanan niya ang bawat pahina para sa bawat alaala. Sa huling pahina, hiniling niya na manatiling matibay ang kanilang pagkakaibigan magpakailanman. Sa fitness test, unang natapos si Chenmo. Hindi niya iniwan ang kanyang mga kaibigan at agad siyang tumakbo upang hikayatin sina Qian Jiayu at Carmen. Sa nakaraan man o sa kasalukuyan, palagi siyang kasama nila. Pagkalipas ng isang taon, pinaalalahanan ng homeroom teacher ang kanyang mga estudyante na isipin ang kanilang mga ambisyon sa kolehiyo. Sa recess, madalas na ibinibigay ni Xiao Han ang kanyang notebook sa math kay Chenmo. Bilang kapalit, ibibigay niya ang kanyang pager upang makipagpalitan ng magandang balita sa kanya. Tinawag niya siyang henyo dahil umabot siya sa top 16 na ng klase sa ikalawang practice exam para ipagdiwang ang pagkapanalo ni Wuji bilang national champion ng Mathematics Olympiad. Umorder ang grupo ng isang masarap na handaan at pinabayaran sa kanya. Ibinigay ni Wuji ang lahat ng pera kay Qian Jiayu dahil hindi siya marunong magbayad para sa kanyang mga kaibigan. Naramdaman ni Jian Feng na natural lang para kay Wuji na ibigay ang pera kay Qian Jiayu na parang ibinibigay niya ang kanyang sweldo sa kanyang asawa. Ibinigay ni Xiao Han ang kanyang pera kay Qian Jiayu at dahil siya ay nominado bilang Shanghai Top 3 Good Students, inimbitahan niya ang mga kaibigan na kumain ng wonton sa weekend. Itinaas ni Mao To ang kanyang baso upang batiin ang dalawang henyo sa kanilang mahusay na titulo. Pagkatapos hilahin si Mao To palabas, nag-aalala sina Chenmo at Qian Jiayu. Kapag nakikita niya na medyo kakaiba ang kanyang kaibigan, inihayag ni Mao To na nag-apply siya sa Shanghai Academy of Drama. Mag-aaral si Luyao sa Performing Arts habang gusto niyang maging direktor para pamahalaan siya. Samantala, sinabi ni Chenmo na mag-i-exam siya sa Peking University. Gusto niyang umalis sa yakap ng kanyang mga magulang at tuklasin ang mga bagong lugar. Bumuntong hininga si Qian Jiayu dahil ang isa ay pupunta sa Beijing, ang isa ay mananatili sa Shanghai at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naalala ni Cameron na gustong mag-exam ni Xiao Han sa Shanghai Jiaotong University. Tatanggapin ba niya na umalis si Chenmo patungong Beijing? Ito rin ang tanging takot sa puso ni Chenmo. Dad, dalawin natin ang libingan ni Dad. Naalala ni Xiao Han ang kanyang pagkabata kung saan narinig niya ang kanyang anak na gustong kontrolin ang trapiko. Nangako si tatay na mag-i-exam si Xiao Han sa Jiaotong University paglaki niya. Dad, lagi kong naaalala ang ating pangako. Oras na para tuparin ito. Tiwala akong makakapasa ako sa Shanghai Jiaotong. Magpahinga ka sa kapayapaan. Ngunit kinabukasan, inimbitahan sina Chenmo at Xiao Han sa opisina ng guro. Ibinunyag ng isang tao ang lahat ng kanilang mga mensahe. Naisip
Naisip ni Ik Xiao na nakikipag-date si Xiao Han at hindi siya karapat-dapat sa titulong top 3 good students. Ngunit sa harap ng mga paratang, iginiit ni Chenmo na kaibigan lang sila ni Xiao Han. Naalala ni Ik Xiao ang survey sa rural area kung saan naghiwalay ang dalawang estudyante para manood ng mga bulalakaw. Dahil dito, nilaya ng tatay ni Chenmo na ilipat ang kanyang anak na babae sa ibang paaralan. Gayon din, hindi ganyan mag-usap ang mga ordinaryong kaibigan. Naniniwala si Iizu na ang hindi malinaw na damdamin sa pagitan ng mga lalaki at babae ay hindi maaaring tawaging early dating. Kailangang kilalanin ng paaralan kung pumasok ba ang dalawang estudyante sa bawal na teritoryo ng pagbibinata o kung pinasisigla lang nila ang isa't isa sa pag-aaral. Naniniwala si Qian, una si Xiao Han ay isang class president na nominado para sa top 3 good students at hindi siya gagawa ng anumang pagkakamali. Naniniwala rin si Xiao sa karakter ng mahuhusay na estudyante, ngunit natatakot siya na magkaroon si Chenmo ng maling mga ideya. Naalala niya na sa mga nakalipas na taon, maraming magagandang halimbawa ng mga mahuhusay na estudyante ang nasira dahil sa ganitong uri ng mga bagay. Nang makita na itinuturo ng mga guro si Chenmo, inamin ni Xiao Han na madalas silang nag-uusap tungkol sa buhay at mag-aral kasama siya. Ngunit doon lang iyon huminto. Kung ang ganoon ay itinuturing na immoral, inaamin niya na hindi niya itinuring si Chenmo bilang isang ordinaryong kaibigan. Nakipag-usap si Iizu kay Xiao Han ng sarilinan at sinabi na maraming guro ang sumusubaybay sa kanya. Naunawaan ng lahat ang sitwasyon ng pamilya at ang pagsisikap ni Xiao Han. Kaya, tinanggal lamang ng paaralan ang kanyang top 3 good students na titulo at ang 20 bonus points. Inaasahan niyang maiintindihan ni Xiao Han ang kahulugan sa likod ng desisyong iyon. Nag-usap sila ni Chenmo sa rooftop at sinabi niya na napakabobo niya. Alam niyang pinoprotektahan siya nito, ngunit hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang sarili. Iginiit ni Xiao Han na makakapasa pa rin siya sa universidad kahit na wala siyang bonus points. Pagka-uwi ni Xiao Han, nakita niya ang mga mata ng kanyang nanay at alam niyang narinig na nito ang nangyari sa paaralan. Ipinagpaliwanag niya na sa gitna ng pagmamadali, napilitan siyang ibunyag ang kanyang damdamin kay Chenmo, ngunit tiniyak niyang hindi ito makakaapekto sa kanyang pag-aaral. Kinabukasan, nakipagkita si Chenmo kay Xiao Han at matapang na sinabi na mag-i-exam siya sa isang universidad sa Beijing. Alam ni Chenmo na gustong mag-exam ni Xiao Han sa Shanghai Jiaotong University, ngunit mayroon din siyang sariling mga plano. Binati ni Xiao Han si Chenmo at tahimik na umalis. Sa kanilang lihim na lugar, sinabi ni Qian Jiayu kay Xiao Han na mag-i-exam siya sa Chinese Literature Department ng Normal University kahit na hindi ito kumikita ng maraming pera tulad ng pananalapi at hindi rin siya sigurado kung makakapasa siya. Ngunit gusto pa rin niyang subukan. Sumang-ayon si Xiao Han at sinabing dapat niyang gawin ang gusto niya dahil minsan lang siyang mag-i-exam sa kolehiyo at ang paggawa ng pera ay isang malayong hinaharap. Sinabi ni Qian Jiayu na sinabi ni Chenmo ang parehong bagay kay Xiao Han. Gusto niyang umalis sa Shanghai para makita kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalaki ang mundo. Naalala ni Qian Jiayu na noong bata pa siya, ang Puyang Ali ay napakalaki para sa kanya, ngunit habang lumalaki siya, napakaliit na nito. Siya, tulad ni Chenmo, ay gustong makita ang malaking mundo. Alam niya na nag-aalala ang kanyang anak tungkol sa pagpili ng paaralan. Naisip ni Qian, Bin na noong nakaraan, basta-basta lang na sinusuportahan ng tatay ni Xiao Han ang sinabi ng isang bata. Hindi niya alam na ang mahusay na Xiao Han ay maaaring magkaroon ng mas maraming mas mahusay na pagpipilian. Sa halip na tuparin ang mga pangako mo noong bata ka pa, tanungin mo ang sarili mo kung ano ang gusto mo. Sinisisi ko dati ang tatay mo dahil sa pag-iwan sa akin para iligtas ang dalawang walang silbi na sewing machine. Ngunit alam kong hindi niya hinangad ang titulong bayani at hindi rin niya inisip kung sulit ba iyon o hindi. Nakita lang niya na kailangan niyang gawin iyon. Nais kong maging katulad ka ng tatay mo, Qian Jiayu. Huwag mag-alala tungkol sa sinuman, maging sarili ka lang. Sundin mo ang puso mo kahit isang beses. Nag-toast ang grupo para ipagdiwang sina Luyaw at Carmen na parehong pumasa sa entrance exam ng Shanghai Theatre Academy. Hinintay ni Chenmo na dumating si Xiao Han. Tinawag niya si Chenmo sa labas dahil may gusto siyang sabihin, ngunit bago siya nagsalita, nagpadala si Chenmo ng isang folder ng mga sobre kay Xiao Han. Sinigurado niya na kung pupunta siya sa Beijing, susulat siya ng 2 liham bawat linggo. Naghanda siya ng 52 sobre para sa unang kalahati ng taon. Napansin ni Xiao Han na mali ang bilang dahil uwi si Chenmo para bisitahin siya sa National Day at Chinese New Year. Bukod pa rito, mali ang address na inilagay niya dahil mag-i-exam siya sa Tsinghua University. Gusto rin ni Xiao Han na makita kung gaano kaganda ang mundo sa labas. Tuwing gabi, naglalaan si Qian Jiayu ng kaunting oras upang makipag-chat sa username na Yang Fan. Iminungkahi niyang magkita sila upang mapunan ang huling pagsisisi niya sa high school. Hindi inaasahan ni Maoto na siya ang huling pagsisisi ni Qian Jiayu. Itinuturing niya siyang isang sinag ng liwanag na laging lumilitaw kapag siya ay naliligaw. Nagset siya ng date na makipagkita kay Yang Fan kaagad pagkatapos ng college entrance exam sa motivational meeting para sa ika-12 baitang. Alam ng homeroom teacher na hindi siya gusto ng karamihan sa mga estudyante. Ngunit naniniwala siya na pagkatapos ng 12-25, maiintindihan nila siya. Mahal kong mga estudyante, ang 12 taon ng pag-aaral ay napagdesisyonan lahat sa pamamagitan ng college entrance exam. Dapat kayong lumaban para sa tapang, lumaban para sa kumpiyansa, at lumaban para sa isang magandang kinabukasan.
kinabukasan. Sa ngalan ng lahat ng mga estudyante, nagbigay ng talumpati si Xiaohan. Pagkatapos ng 3 taon, tinalikuran na natin ang ating pagiging paslit upang marating ang pagiging matanda. Nagpapasalamat kami sa aming mga guro para sa kanilang buong pusong pagtuturo at nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan para sa kanilang pagsuporta sa amin sa dilimdi at magbigayan ng init sa gitna ng kahirapan. Sa kabilang banda, gumawa si Mao Tao ng isang planong date para sa unang pagkikita nila ni Qian Jiayu pagkatapos niya sorpresang malaman ang pagkatao niya. Dadalhin ni Mao Tao si Qian Jiayu sa isang bookstore at pagkatapos ay sa parke upang sumakay sa swing. Kapag nahilo siya, kusa siyang mahuhulog sa kanyang mga bisig. Sa huli, pupunta sila sa isang karaniwang tindahan upang kumain ng mga wanton na pamilyar at masarap. Sa cafeteria ng paaralan, iminungkahi ni Carmen ang isang group trip pagkatapos ng college entrance exam. Sumang-ayon si Qian Jiayu, ngunit kailangan niyang tuparin muna ang isang pangako na makipagkita kay Yang Fan, ang online chat friend niya sa loob ng 3 taon. Nang marinig ang panunukso ng kanyang mga kaibigan, mabilis na kinumpirma ni Qian Jiayu na nirerespeto niya si Yang Fan. Tinulungan niya siyang magkaroon ng ibang pananaw sa mundo. Dahil din sa kanya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sundin ang kanyang mga pangarap. Gusto niya siyang makilala at pasalamatan at pagkatapos ay maging opisyal na kaibigan niya. Nagtaka si Qian Jiayu kung bakit ang isang nasa hustong gulang na lalaking nagtatrabaho ay may maraming oras upang mag-online chat. Natakot siya na baka matandang lalaki iyon na nililinlang ang mga paslit na estudyanteng babae. Sinabi ni Qian Jiayu na laging pinapalakas ni Yang Fan ang loob niya sa tamang oras at naiintindihan siya, ngunit bihira siyang magsalita tungkol sa kanyang sarili. Naisip ni Mao Tao na kung si Yang Fan ay isang taong malapit kay Qian Jiayu, baka gumawa lang siya ng isang pagkakakilanlan upang makipag-chat sa kanya araw-araw. Hinulaan ni Chen Mo na maaaring ito ay ang nanay ni Qian Jiayu, ang class monitor na si Pei Dongni o si Xiaohan. Naisip ni Mao Tao, kung si Yang Fan ay isang taong malapit kay Qian Jiayu, tiyak na nagmamalasakit siya sa kanya. Sinabi ni Mao Tao na siya si Yang Fan, ngunit walang naniwala sa kanya. Kinumpirma ni Chen Mo na si Yang Fan ay si Wuji. Tinanong nila si Wuji, ngunit itinanggi niya na siya si Yang Fan dahil ang kanyang username ay si Wuji. Pinayuhan ni Wang Bin si Qian Jiayu na huwag makipagkita sa kanyang online friend dahil sa mga balita tungkol sa mga taong gumagamit ng online friendships para manloko. Ngunit pinili pa rin ni Qian Jiayu na magtiwala kay Yang Fan. Sa kabilang banda, malungkot si Mao Tao dahil hindi man lang naisip ni Qian Jiayu na baka siya si Yang Fan. Sa tamang oras, nakatanggap siya ng text message mula kay Qian Jiayu. Nag-open up si Qian Jiayu. Pinayuhan ako ng aking mga kaibigan na huwag siyang makita dahil sa takot na baka manloloko siya. Ngunit naniniwala ako na ang isang manloloko ay hindi tutulong sa akin sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, nag-aalala ako tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan dahil sa akin, naging napakahalagang kaibigan siya. Dahil hindi siya bahagi ng aking buhay, maaari akong maging bukas at sabihin sa kanya ang lahat ng walang pasanin. Kung talagang kakilala ko siya, pakiramdam ko ay parang binabasa ng nanay ko ang aking journal. Sa tamang oras, nag-text si Wuji. Natakot siya na baka niloloko si Qian Jiayu, kaya nagbabala siyang i-trace ang e-address ni Yang Fan. Umayag si Mao Tao na makipagkita at aminin ang kanyang pagkakakilanlan kay Wuji. Sa lihim na base, nakita ni Qian Jiayu ang kanyang lumang scrapbook. Pagtingin sa larawan ng 3 magkapatid, nagpasalamat si Qian Jiayu kay Mao Tao sa pagtulong sa kanya na magkaroon ng sarili niyang larawan kasama si Xiaohan. Inamin niya na nagkaroon siya ng espesyal na damdamin para kay Xiaohan, ngunit ang lahat ay nakatakda na mula sa simula. Ang kabutihan ni Xiaohan sa kanya ay tulad ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid na babae at ang kanyang relasyon kay Mao Tao ay nakatakda na walang ibang posibilidad. Mao Tao, labis akong nagpapasalamat na mayroon akong dalawang mahal sa buhay na tulad mo at ni Xiaohan sa aking kabataan. Napaisip si Qian Jiayu kay Mao Tao at nagpasya siyang makipagkita kay Wuji. Humiling si Mao Tao kay Wuji na huwag kailanman ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya gustong sirain ang isang mahalagang kaibigan para kay Qian Jiayu at ayaw niyang mag-iwan ng pagsisisi sa kanya. Kaya, gagamitin ni Yang Fan ang dahilan na siya ay pupunta sa ibang bansa o anumang dahilan at hindi na mag-o-online. Natatakot siya na ang hindi niya pagkikita kay Yang Fan ay makakaapekto kay Qian Jiayu. Sana sa araw na iyon, aksidenteng makita ni Wuji si Qian Jiayu. Kapag si Qian Jiayu ay nasa pinakamababang punto niya, may magsasabi sa kanya na siya ay napakabuti at karapat-dapat sa lahat ng atensyon. Sa wakas, dumating na ang araw ng college entrance exam. Binalaan ng mga magulang ang kanilang mga anak na isulat ang kanilang mga pangalan at basahin ng mabuti ang mga tanong bago magsimula. Sa harap ng silid ng pagsusulit, hindi makita ni Qian Jiayu ang kanyang test admission form. Lumabas na binalot ito ng nanay niya sa isang anting-anting at inilagay sa ilalim ng unan ni Qian Jiayu. Kinailangan ni Chen Xiue na tumawag ng police car para ihatid ang admission form sa kanyang anak sa pinakamabilis na bilisti. Dahil dito, nakapasok si Qian Jiayu sa silid ng pagsusulit bago ipamahagi ng mga guro ang mga papel. Ang lahat ng mga estudyante ay kumalma, ginamit ang lahat ng kanilang kakayahan sa 12 taon ng pag-aaral at ibinigay ang kanilang makakaya sa 70 minuto ng pagsusulit. Pagkatapos ng 15 taon, nagpasya si Granny Boy na ibigay ang kanyang tindahan at magpahinga para sa kanyang pagtanda. Isang batang babae na nagngangalang Xiaomi ang pumasok upang batiin ang mga lola. Lumabas na siya ay anak ni Chen Mo at Xiaohan. Nakita ng tatay ni Carmen ang lumang pahayagan na may larawan ng 4 na ina na kumuha ng exam
exam para sa flight attendant. Nagreklamo si Chen Xiu na sa susunod na henerasyon, sina Xiao Han at Chen Mo lang ang nag-asawa at ang iba ay single pa rin. Narinig ni Chen Xiu na lumipat si Mao Tao sa isang kumpanya ng laro, kaya humiling siya kay Granny Ping na ipakilala ang isang binata kay Qian Jiayu. Kung magtatagumpay siya, pauwiin niya ang kanyang anak na babae upang magpakasal. Ngunit, hindi inaasahan na bumalik na pala sa bansa si Qian Jiayu ng patago upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Natakot siyang sasabihin ng nanay niya na mag-date siya, kaya hindi muna siya nag-announce. Pinayuhan ni Chen Mo ang dalawa niyang kaibigan na i-enjoy ang kanilang pagiging single, tulad niya na nananatili lang sa bahay, nagluluto, at nagsusulat ng mga kwento at nagpo-post online kapag libre. Sa basketball court, nakita ulit ni Qian Jiayu sina Xiao Han, Wang Bin at Jian Feng. Naglakad-lakad sila sa paligid ng paaralan at nag-usap-usap tungkol sa kanilang kasalukuyang buhay. Nang marinig niyang nag-resign si Wang Bin, sinabihan siya ni Xiao Han na ipadala ang kanyang resume. Tumanggi si Wang Bin dahil hindi siya graduate ng Tsinghua University para makapagtrabaho sa isang dayuhang kumpanya. Sa tamang oras, tinawag ng class monitor ang mga kaibigan at dinala ang mathematical genius sa likod niya. Pagkatapos makipag-chat kay Qian Jiayu, naalaala ni Wu Ji ang huling pagkikita nila sa harap ng Shanghai Library 15 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, naghihintay siya kay Yang Fan. Nagpanggap si Wu Ji na aksidenteng napadaan at sumama sa paghihintay kay Qian Jiayu. Bago siya pumunta sa Beijing para mag-aral, nagpa siya siyang magtapat. Sinabi niya na nakadarama siya ng init tuwing tinitingnan niya siya at ang kanyang mukha ay nagiging mainit at ang kanyang mga kamay ay nagpapawis. Nagpasalamat si Qian Jiayu kay Wu Ji para sa kanyang nararamdaman, ngunit itinuring niya lang siyang mabuting kaibigan. Naalaala ang bili ni Mao To, idinagdag ni Wu Ji, Qian Jiayu, napakabuti mo. Karapat-dapat ka sa lahat ng pagmamahal. Inaasahan ni Wu Ji na uwi siya sa lalong madaling panahon kung hindi na siya makapaghintay. Bumalik sila sa kanilang lumang klase upang makita si Teacher Zhao. Nagkwento ang bawat isa tungkol sa kanilang kasalukuyang trabaho. Natutuwa ako na naaalala pa ako ng aking mga dating estudyante. Ang ilan sa inyo ay naging matagumpay sa lipunan at ang ilan ay namamahala pa sa mga malalaking artista. Ang ilan naman ay nahaharap sa mga problema sa buhay. Sa buong buhay ko, kumain ako ng alikabok ng chalk at wala akong karapatang turuan kayo kung paano maging matagumpay. Ngunit ang hitsura ng bawat isa sa inyo sa edad na 55 ay malinaw pa rin sa aking isipan. Tuwing naglalakad ako sa paligid ng campus, tinatanong ko sa aking sarili kung ano na kayo ngayon. Puno pa ba kayo ng sigasig? Nakikipagtalo pa rin ba kayo tungkol sa katarungan at katarungan? May mga mapagkakatiwalaan pa ba kayong kaibigan sa tabi ninyo? Umaasa ako na maaalala ninyo ang inyong hitsura noong kayo ay 15 taong gulang, kung anong mga mitiin ang inyong tinaglay at kung paano ninyo iniisip ang mundo sa labas. Ano man ang ordinaryo at maliit na buhay na ginagabayan ninyo, maaari pa rin kayong tumayo ng matuwid bilang isang ordinaryong tao at magkaroon ng kalooban upang sabihin sa binata noong araw na iyon, hindi kita binigo. Pagkatapos umalis, gusto ni Carmen na magkaroon ng after party kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabihan ni Qian Jiayu ang kanyang mga kaibigan na mauna dahil kailangan niyang makipagkita sa isang matandang kaibigan. Lumabas na kamakailan lang siya nag-login sa kanyang lumang username at nakatanggap ng mensahe mula kay Yang Fan. Bawat taon, nagte-text siya upang batiin siya sa kanyang kaarawan. Naisip ni Wu Ji na oras na para makita ni Qian Jiayu ang kanyang matalik na kaibigan. Sa huli, dumating siya ng 15 minuto ng huli sa pinag-usapang lugar at hindi alam ni Qian Jiayu kung sino si Yang Fan. Isang pamilyar na tinig ang tumawag, Qian Jiayu. Tinawid ni Mao Tao ang kalsada at lumapit kay Qian Jiayu. Sinabi niya na makikipagkita siya sa kanyang online friend. Dala pa niya ang identification book nila. Hello, Kogongras, ako si Yang Fan. Naging speechless si Qian Jiayu at sinuntok si Mao Tao dahil sa paglilin lang sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Sa kabilang banda, dinala ni Cameron ang kanyang mga kaibigan sa kanilang paboritong rooftop. Ngunit ang maliit na gusali ni Jian Feng ay naging malalaking gusali. Dinala ni Qian Jiayu si Mao Tao sa reunion. Nagtaka si Chen Mo kung si Yang Fan ay isang matandang lalaki. Tumawa si Qian Jiayu dahil ang online friendships ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Sa tamang oras, lumitaw ang malaking bituin na si Lu Yao upang magpasalamat kay Carmen sa pagiging manager niya sa loob ng maraming taon. Partikular siyang nag-imbita ng idolo ni Carmen. Naluha si Carmen sa pag-alala sa kanyang mga alaala sa idolo. Naalaala ni Xiao Han na umupo siya sa rooftop na ito at kumanta ng kantang Only One Word of Love ni Anze. Ganyan talaga ang kabataan, ang pagkakaibigan ay tunay, puno ng sigasig at tapang. Mayroon ding mga away at mga unang pag-ibig. Mayroong maraming tawa at luha. Sama-sama nilang nilutas ang lahat ng hindi pagkakaunawaan at pinangalagaan ang isang magandang kabataan upang maging walang hanggang bagahe para sa hinaharap.